Yaya Doring, sigurado ho ba kayo dito? Ano ho bang lugar to? Tanong ni Zorina o Zorin habang naglalakad sa maliit na eskinitang kung hindi tambay ang nakikita niya ay mga aling halatang nagchichismisan o di kaya ay mga batang mga nakahubad-baro na nagtatakbuhan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Tia Doring ang itatawag mo sa akin? Anak ka naman ng malayo kong kaibigan sa Cotabato. Pabulong nitong wika. Kailangan pa ba talaga yun, Yaya? Hindi ba pwedeng kung ano na lang tayo dati, yun na lang? Saka, kita niyo ang suot ko? Hindi ako sanay magsuot ng ganitong damit na mula sa ukay. Reklamo ni Zorina. Tumigil ang kanyang yaya at humarap sa kanya. Alam mo kung bakit tayo naririto, hindi ba? Opo. Alam mong hindi pwedeng malantad sa kahit na sino ang katauhan mo, Zorin. Tama po kayo. Kaya dapat hindi ka na nagrereklamo. Naiintindihan mo? Pinal nitong wika. Napabuntong hininga si Zorina. Ang kanyang yaya Doring na ang nagpalaki sa kanya dahil bata pa lamang siya nang mamatay sa sakit sa puso ang kanyang ina. Kaya bukod sa kanyang ama, ito lang ang pinakikinggan niya. Wala rin itong sariling pamilya kaya parang anak na ang turing nito sa kanya. Pero Tia Doring nga, Zorin. Putol nito sa sasabihin niya. Muli siyang huminga ng malalim. Pero Tia Doring, alam niyo hindi ako sanay sa ganitong klaseng lugar. Wala bang mas maayos-ayos kaysa dito? Saka nasa Maynila na tayo, hindi ba? Oo nga, at kaya kita dito dinala kasi maraming tao dito. Hindi ka kaagad makikilala ng mga gustong pumatay sa'yo. Sa narinig ay muling gumapang ang takot sa buong katawan ni Zorina. Yun ang dahilan kung bakit iniwan nila ng kanyang yaya ang magandang buhay niya sa kanilang hasyenda sa Nueva Ecija. At ngayon ay para silang puganting nakikipagsapalaran sa Maynila. Pinatay kasi ang daddy niya ng mga kaaway nito sa negosyo. Sa harap niya mismo, sa loob ng opisina nito. At ngayon, siya naman ang hinahunting ng mga ito. Pareho silang walang tiwala ng kanyang yaya sa mga alagad ng batas sa kanila. Dahil panig ang mga ito sa kalaban. Kaya minabuti ng kanyang yaya na umalis sila. Ibinilin lang nito sa mga taong mapagkakatiwalaan ng hasyenda, pati na ang burol at pagpapalibing ng kanyang ama. Oh, bakit parang maiiyak ka na naman? Tanong ng kanyang yaya kay Zorina. Kasi naman po, hindi ko na makikita si Dada. Napalingon sa paligid ang kanyang yaya bago bumuntong hininga at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Alam kong masakit ang lahat ng to para sa'yo dahil maging ako man ganun din. Pero kailangan mong tatagan ng loob mo, Zorin. Kailangan kang maging ligtas para mabigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ng iyong ama. Paano naman po natin gagawin yun? Nagtatago nga tayo, ya. Huwag kang mag-alala. Hihingi ako ng tulong sa pamangkin ko. Yan ba ang sinasabi niyong titirahan natin? Oo, pero kailangan mong umayos dahil hindi libre ang pagtira natin sa kanya. Saka hindi rin tayo pwedeng magsama sa iisang bubong. Ano? Iiwan niyo ako dito? Gulat na tanong ni Zorina. Hindi naman sa iiwan kita. May sarili akong bahay, hindi ba? Nasa kabilang barangay lang yon. Bakit hindi na lang tayo sa bahay mo tumira, ya? Hindi pwede. Hindi pa naipaliwanag ko na rin sa'yo na tiyak na unang pupuntahan ng mga humahabol sa atin ng bahay ko. I know, at ayoko mapahamak ka, Yaya. Ikaw na lang ang natitirang kakampi ko dito sa mundo. Maluhaluhang sagot ni Zorina. Hindi ako mapapahamak. Hindi naman ako uuwi agad. Magpapalipas muna ako ng ilang araw sa bahay ni Eric. Pagkatapos saka ako uuwi. Isa pa, hindi naman ako mag-isa doon. Kasama ko ang pamilya ng kapatid ko. Kaya huwag ka mag-alala, okay? Hindi sumagot si Zorina. Natatakot pa rin siya para sa kaligtasan nito. Zorin, mas ikakapahamak nating pareho kung magkasama tayo. Dahil oras na matuntun tayo ng mga humahabol sa atin, sinong unang ililigtas ng pamangkin ko? Ayoko siyang mamili sa pagitan nating dalawa at ayokong ako ang piliin niya. Naiintindihan mo na ba ako? Sunod-sunod siyang tumango. Opo, Yaya. Kung ganon, sasabihin ko kay Eric na magiging katulong ka niya, kapalit ng libre mong pagtira sa kanya. Katulong niya? Oo, hahanap pa rin ako ng tiyempo para sabihin sa kanya ang totoo. Sigurado ako tutulungan niya tayo. Sige po, pero bakit parang confident talaga kayong matutulungan tayo nitong si Eric na sinasabi mo?
Dahil nasa linya ng kasundaluhan ng kanyang ama at dati rin siyang sundalo. Ang kanyang ina na pinsan ko ang dahilan kaya naging pamangkin ko siya. Ganoon ba? Ang kaso hindi naman ako marunong ng gawaing bahay maliban sa paglilinis ng kwarto ko. Ikaw na lahat ang gumagawa ng iba at ang mga kasama natin sa hasyenda. Huwag ka mag-alala, Zorin. Ituturo ko sa iyo ang lahat bago ako umalis. Sige po. Magkasabay na silang naglakad patungo sa bahay ng pamangkin nito. Hindi niya alam kung anong aabutan doon dahil sa nakikita niya sa paligid. Halos wala na kasing pagitan ang mga bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. May mangilan-ngilan ding tarpaulin o di kaya naman ay sako ang gamit na pinakatabing sa dingding. Narito na tayo. Anunsyo ng kanyang yaya nang huminto sila sa tapat ng isang gate. Nakahinga ng maluwag si Zorina. Namumukod tangi ang bahay na tinigilan nila sa lahat. Meron yung pulang gate at mataas na pader na ang ibabaw ay may alambre. Hindi niya nakikita ang mismong bahay, pero sa hinala niya ay may kalakihan yon. Sandali lang. Nagdoorbell ang kanyang yaya. Ilang sandali rin silang naghintay habang palingalinga siya nang bumukas ang pangtaong gate. Tia Doring? Anang buong-buong tinig na ikinalingon ni Zorina. Sandali siyang natulala. Nang mag-usap sila kagabi ng kanyang yaya, ang nasa isip niya ay isang may edad na lalaki ang pamangkin nito. Pero nagkamali siya. Dahil ang lalaki, isang hunk pala. At hindi lang ito basta hunk, dahil parang inukit sa katauhan nito si Tom Cruise na Pinoy version. Eric! Masayang wika ng kanyang yaya bago yumakap sa lalaki. Tiya, kayo nga. Bakit napalawas kayo? Akala ko ba sa susunod na buwan pa? Nako, mahabang kwento. Pwede bang tumuli muna kami nitong kasama ko? Siya nga pala, ito si Zorina Asuncion. Anak siya ng kaibigan kong taga Cotabato. Pakilala ng kanyang yaya sa kanya, gamit ang apelyido ng kanyang ina. Hindi niya alam kung may pagkaspy ba ang yaya Doring niya noong una. Kasi ang galing nitong humabi ng kwento. Hi, ako si Eric. Anang lalaki sabay lahad ng kamay sa kanya. Saglit na napatitig doon si Zorina bago nakuhang tanggapin. Muli siyang natigilan nang maramdaman ang mainit nitong palad. May hatid yung kakaibang pakiramdam sa kanya na nagpapakalma sa malungkot niyang puso. Zorina lang. Anya at Kiming ngumiti. Sige na, pasok na kayo. Namiss ko ho kayo, tiya. Baling ito sa may edad na babae bago niluwagan ang pagkakabukas ng gate. Ay sus, alam ko na ang ibig sabihin niyan, pamangkin. Anang kanyang yaya. Hindi ho kayo nagkakamali. Miss ko ng specialty niyong binagoongan, tiya. Alam niyo naman, kayo ang pinakapaborito kong tiya. Kinuha ni Eric ang hindi kalakihang bag nila at ito na ang nagbuhat patungo sa dalawang palapag na bahay. Simple lang yon, halatang luma na rin, pero taliwas sa magulong mundo sa labas. Napakatahimik ng bakuran nito. Nako, talagang nang bola ka pa, iho. Hindi bola yon, tiya. Totoo ang sinasabi ko. Teka, buti pinayagan ka ng amo mong spoiled brat. Magtatagal ba kayo rito? Napataas ang isang kilay ni Zorina sa narinig. Napalingon siya sa kanyang yayang alanganin na ang ngiti. Hoy, nabata ka. Wala akong sinasabing ganyan sa'yo. Anito? Wala nga po. Pero yung pagkukwento niyo minsan sa mga specific na gusto niya, kahit ang kobre kamang gagamitin niya, pati na ang tsinelas na isusuot niya sa kung anong araw, ay spoiled brat na para sa akin. Siyempre, sino ba namang namimili pa ng tsinelas na isusuot kung panloob lang naman? Sabi niyo pa, hindi siya kumakain ng luto ng iba. Tuloy-tuloy na wika ng lalaki kaya napakuyom ang kamao ni Zorina. Wala sa oras na nahampas ito ng kanyang yaya. Aray naman, tiya. Ganito mo ba ako na-miss? Karinyo brutal? Magtigil ka na. Wala akong kinuwentong ganyan. Tara na nga sa loob. Pag-iwas ng matanda. Napatingin sa kanya si Eric bago sumunod sa tiyahin. Napailing na lang si Zorina. Nakikinikinita na kasi niya ang magiging buhay sa bakurang yon. Zorin, pasok na. Tawag ng kanyang yaya. Nariyan na. Tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng bahay si Zorina. Unang bumungad sa kanya ang isang parte ng pader na puro frames. Merong larawan ang laman. Meron namang mga plaques at certificates. Meron ding isang lumang estante na puno rin ng plaques, trophies at medals.
Mayroon pang army cap at badges. Simple lang din ang disenyo ng bahay. Wala ngang wallpaper. Pintura lang na kulay cream. Luma na rin ang halos lahat ng kagamitan. Kahit ang hagdan ng kahoy paakyat sa ikalawang palapag ay parang antik na rin. Upo kayo. Tia, anong gusto nyo? Anang lalaki na pumukaw sa pagmamasid niya. Nako, kahit ano na lang. Sige ho, sandali lang. Kukuha ko ng maiinom. Nagtungo si Eric sa kusina. Nang mawala ito, lumapit siya sa kanyang yaya. Ya, siya lang mo mag-isa rito? Pabulong niyang tanong. Sorry, hindi ba sinabi ko na sa'yong tiya? Ang kulit mo rin eh. Sagutin mo muna ako. Napabuntong hininga to. Pareho ng patay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama namatay sa engkwentro. Hindi yun nakayanan ng kanyang ina, kaya nagkasakit at di naglaon ay sumunod na rin sa namayapang asawa. Patapos na noon sa pagsusundalo si Eric, kaya kami ng mga kapatid at pinsan ko ang tumayong magulang niya. Pero buhay pa naman ang kanyang lolo't lola. Nasa probinsya nga lang sa Nueva Ecija. Nueva Ecija? Saan? Oo, sa may Pantabangan. Pero tahimik ang buhay roon ng mag-asawa. Kaya madalas kaming magkita ni Eric kasi dumadalaw siya roon. Ano bang apelyido ni Eric ya? Villamor, nag-iisa rin siyang anak kagaya mo. Napaisip si Zorina. Parang narinig na niya minsan ang pangalang yon sa kanyang dada. Hindi lang niya maalala kung kailan. Napatingin siya sa pintuan papuntang kusina. Pabalik na si Eric. May dala itong isang tray ng orange juice at sandwiches. Tiya, ito nang maiinom. Magpalamig muna kayo ng kasama mo. Anito nang mailapag sa lamesang kahoy ang tray. Nako, salamat iho. Pero bago kami magmerienda pwede ba kitang mapakiusapan? Anang kanyang yaya. Oo naman, basta kayo. Ano ho ba yun? Kaya nga ako napaluwas dahil itong anak ng aking kaibigan ay nangangailangan ng trabaho. Pwede bang mag-apply siya rito? Hindi naman ho ako nangangailangan ng kasama sa bahay, tiya. Kaya ko naman ang mga gawain dito. Kahit na, mabait na bata naman itong si Zorina. Kailangan lang talaga niyang trabaho dahil marami siyang pinag-aaral na kapatid. Isa pa, mas mapapanatag ako kapag may kasama ka rito. May magtitingin na sa'yo. Napabuntong hininga si Eric, pagkaway napatingin sa kanya. Sige ho, madalas nga rin wala ako rito dahil sa trabaho ko. Nako, salamat iho, salamat. Masayang wika ng kanyang yaya na medyo naluha pa. Napakunot ang noon ng lalaki. Parang over naman ang reaction niyo, tiya. Alam mo namang hindi kita matatanggihan. Yun na nga hindi mo talaga ako hihindian sa mga pakiusap ko. Kaya nagpapasalamat ako. Sus, para kayong others. Kaya nga tiya kita, kadugo. Isa pa, ikaw na rin ang tumayong nanay ko. Alam mo naman ako, kahit maliit may malaking puso. Napangiti na lang si Zorina sa naririnig na usapan ng dalawa. Nakikita niyang magkasundo ang dalawa base na rin sa nakikita niyang pagtrato ni Eric sa kanyang yaya. Pwedeng magtanong? Singit niya sa mga ito. Sabay na napalingon sa kanya ang magtiya. Tungkol ba yun sa magiging trabaho at sweldo mo? Tanong ni Eric. Oo, yun nga. Madali lang naman ang gagawin mo. Maglilinis ka, maglalaba, magdidilig, magluluto. Tipikal na mga gawaing bahay. Tungkol sa sweldo mo, pwede na ba ang 15,000 a month? 15? Napatingin si Zorina sa kanyang yaya. Tumango naman ito. Oo, bakit? Nalilitan ka ba? Hindi. Tama lang yun. Ganyan din halos ang sweldo ng mga katulong namin. Mahinang wika niya. Anong sabi mo? Tanong ni Eric. Wala. Ang sabi ko lang, may isa pa akong tanong. Ano yun? Kung tungkol sa magiging silid mo, naroon sa itaas. Ginawa ko na kasing opisina yung kwarto sa baba. Itinuro pa nito ang tinutukoy. Hindi yun. Tungkol sa trabaho mo. Ang sabi ni Tia Doring, dati ka raw sundalo. Natigilan ang lalaki at napatingin sa kanyang yaya. Pagkatapos, huminga ito ng malalim bago siya muling tiningnan. Bakit? May problema ba sa trabaho ko? Seryosong tanong nito. Wala naman. Gusto ko lang malaman. Dahil ba madalas may iwan ka rito?
Parang ganun na nga. Saka gusto ko ring malaman kung may mga pumupunta ba rito sa bahay mo. No, wala. Madalas ay si Tia Doring lang. At kung inaalala mo ang tungkol sa trabaho ko, well, isa akong security guard. Security guard? Ani Zorina sabay tingin sa matandang katabi. Napakunot ang noo ni Eric. Kanina pa niya napapansin ang lihim na tinginan ng dalawa. At hindi siya naging isang magaling na sundalo para hindi malamang may inililihim ang mga ito. Oo, may problema ba? Tanong niya. Kiming ngumiti ang babae. Wala naman. Salamat pala sa pagtanggap mo sa akin. Basta para kay Tia Doring. At saglit pang pinasadahan ni Eric ang kabuuan ng babae. Luma na ang suot nitong gray na t-shirt at pants. Luma na rin ang sneakers nito. Ngunit hindi naman halatang luma ang mga yon kung kagaya din lang ni Zorina ang magsusuot. Bukod sa tila kayang-kaya nitong dalhin ng sarili, kapansin-pansin din ang malapursilanan nitong kutis. At hindi niya makakalimutan kung gaano kalambot ang kamay nito. Ni wala siyang naramdamang kalyo mula roon. Iho, aalis ka ba? Pukaw ng kanyang tiya sa kanyang pag-iisip. Magbibihis na nga ako eh. Duty ako ngayon. Ganoon ba? Kailan ang balik mo? Baka bukas na ng madaling araw. Kung ganoon, bukas na lang kita ipagluluto ng paborito mo. Ayun! Teka, wala yata akong stock na karne sa freezer, Tia. Sabi pa ni Eric. Ako na lang ang bibili. Mamamalengke ako mamaya pagkapahinga namin ni Zorin. Napaisip siyang sandali at napatingin sa babae. Kayong bahala. Pakituro nyo na lang din sa kanya kung saan ang daang patungong palengke para makabisado niya. Ang susi pala ng bahay at gate ay narito. Binuksan ni Eric ang drawer ng center table. Kinuha niya ang bungkos ng susi roon at ibinigay sa tahimik na si Zorina. May mga label na mga yan, kaya hindi ka na mahihirapang maghanap. Anya. Salamat. Mahinang sagot nito bago tinanggap ang susi. Sige Tia, kayo na munang bahala rito. Baka malate ako eh. Kayo na rin ho mag-tour dito kay Zorina sa buong bahay. Pangipagamit nyo palang kwarto sa kanya yung katabi ng silid ko. Bili ni Eric. Sige iho, ako na rito. Magbihis ka na. Salamat ho. Madaling umakyat si Eric sa ikalawang palapag. Ngunit pagkarating niya sa punong hagdan sa itaas, muli siyang lumingon sa ibaba at kitang-kita niyang pinagmamasdan siya ni Zorina. Napataas ang isang kilay niya nang makitang namula ito at agad na nagbawi ng tingin. Nakatitiyak na siya. Hindi lang basta trabaho ang pakay nito roon. May iba pa itong dahilan. At kung ano yun ang dapat niyang alamin. 3 araw ang matuling lumipas, ngunit tila nangangapa pa rin si Zorina sa mga dapat niyang gawin sa bahay na yun ni Eric. Tinuruan na rin siya ng kanyang yaya pero dahil namulat sa karangyaan, hindi pa rin niya maiwasan ang dating gawi. Hala, anong oras na ba? Ani Zorina pagkabalikwas na bangon. Pagtingin niya sa kanyang lumang relos, 7:00 na yon. Nanlaki ang mga mata niya. Naku, patay na naman ako nito kay yaya. Pandalas na nagtungo siya sa banyo at inayos ang sarili bago mabilis na bumaba. Naabutan niya ang kanyang yayang patapos na sa pagluluto ng almusal. Sorry ya, mahinang wika niya. Napabuntong hininga to. Alam ko nag-a-adjust pa ang katawan mo, Sorin. Pero sana bukas, huwag nang ganito, naiintindihan mo. Opo, sorry ulit. Sige na, maghayin ka na at baka mamaya lang ay dumating na si Eric. Sige ya. Madaling tumalima si Zorina. Sinigurado niyang naaayon sa itinuro ng kanyang yaya ang ginagawa niya. Mukhang nariyan na nga si Eric. Anito, sabay pa silang napalingon sa gate nang marinig ang malakas na tunog ng motorsiklo. At dahil laking alta sosyedad si Zorina, pansin niyang invested ang lalaki sa mamahaling sasakyan. Hindi kasi basta-basta ang motorsiklo nito dahil Ducati yon na limited edition. Zorin, tapos ka na ba? Untag sa kanya ng kanyang yaya. Opo, yan na lang ang sinangag ng kulang. Sagot niya. Ito na. Binalikan niya ang kanyang yaya at binitbit ang isang bandihadong sinangag. Tipikal lang na Pinoy almusal ang niluto nito, na hindi nawawala ng mainit na kape para kay Eric at mainit na tsokolate para naman sa kanya. Good morning. Malakas na bati ng lalaki pagpasok nito sa hapagkainan. Magandang umaga rin, iho. Halika na, almusal na tayo. Yaya ng may edad na babae rito.
Nako, tamang-tama pala ang dating ko, tiya. Tiyak na marami na naman ako makakain. Masiglang wika ni Eric na naghugas muna ng mga kamay bago dumulog sa lamesa. Tama lang na kumain ka ng kumain para hindi ka magkasakit. O heto, pritong tangkit. Binili ko talaga yun dahil alam ko paborito mo rin yan. The best talaga kayo, tiya. Nakamasid lang si Zorina sa dalawa, nakikinig sa usapan ng mga ito. At kapag ganoong kumakain sila, hindi niya mapigilang isipin ang dada niya. Dahil pinatay ng kanyang yaya ang cellphone niya para hindi raw sila matrace ng mga humahabol sa kanila. Hindi rin siya makatawag sa hasyenda kahit nagustuhin niya. At hindi niya alam kung kumusta na ba ang burol nito. Zorina, iha, may problema ba? Tanong ng kanyang yaya. Napabaling siya rito. Nakita niyang nakatingin na ang dalawa sa kanya. Kimi siyang umiti. Wala naman, tiya. May naisip lang ako. Sige po, tapos na ako. Maglalaban na ako. Paalam niya sa dalawa. O siya, sige. Tumayo si Zorina, bitbit ang kanyang kinainan na inilagay niya sa lababo. Pagkatapos, nagtungo siya sa likod bahay kung saan naroon ang labahan. Dahil Webes sa araw na yon, ang sabi ng kanyang yaya ay oras ng kanyang paglalaba. Ito rin ang nagturo sa kanya kung paano hahatiin ang oras niya sa mga gawaing bahay para daw hindi siya mahirapan. Nakita niyang naroon na ang isang laundry basket na puno ng damit ni Eric. Alam niya nga kanyang yaya na rin ang kumuha niyon sa kwarto nito dahil nga tinanghali siya ng gising. Hindi naman pala marami. Anya bago inihiwalay ang puti sa dekolor. Turo din yon ng yaya Doring niya. Pati ba naman itong boxers niya ako pa rin na maglalaba? Nakangiwing itinaas ni Zorina ang saplot ng lalaki. Kulay itim yon, maliit pero malaking umbok sa unahan. Oh, mahinang sambit niya habang nakangisi. Anong oh? Anang tinig ng isang lalaki sa kanyang likuran pero binaliwala niya ito dahil tutok na tutok ang atensyon niya sa boxers. Oh, kasi Dax. Dax? Talaga? Aha, pero mas malaki siguro kung... Napakunot ang noon ni Zorina nang matantong may kausap siya. Marahas siyang napalingon. Ay, Dax kang pala kaka! Bulalas niya sabay bato ng hawak na boxer sa mukha mismo ni Eric. Ang lalaking hindi niya namalayang naroon na pala. Naku, sorry. Mabilis niyang kinuha ang boxer at itinago yun sa likuran niya. Bakit ka narito? Kandaotal na tanong ni Zorina. Natural, bahay ko to eh. At may pagkapiloso pa pa ang damuho. Anya sa isip. Ang ibig mong sabihin, anong ginagawa mo rito sa likod? May ipag-uutos ka ba? Ipinasasabi lang ni Tia Doring na nasa labas siya at mamamalengke. Pero hindi ko naman nakalaan ganito ang dadatnan ko. Ano, gusto mo bang makita sa totohanan kung Dax nga ba ako? Bastos! Nagkulay kamatis ang mukha ni Zorina. Sino? Ikaw ba? Hindi, ikaw. At kung alam ko na ganyan ang ugali mo, hindi na sana ako pumayag na dito ako dalhin ni Tia Doring. Kanda buhol-buhol na katwiran niya matakpan lamang ang pagkapahiya. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Eric. Napaatras naman si Zorina hanggang sa lumapat ang likod niya sa pader. Tia Doring trusts me more than anyone else in this world. And you know, I also trust, or rather trusted her. Seryosang wika nito sabay tuon ng palad sa pader. Trusted? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, wala akong tiwala sa'yo at hindi ako naniniwala sa mga dahilan ni Tia Doring kung bakit ka narito at kung bakit ipinipilit niyang tanggapin kita. You know, pwede naman dalhin ka niya sa Nueva Ecija kung saan siya nagtatrabaho, hindi ba? Pero bakit hindi niya ginawa yun? Malay ko naman. Ba't ba ako tinatanong mo? Tumabi ka nga dyan at maglalaba pa ako. Itinulak ni Zorina ang lalaki pero parang pader ang dibdib nito sa tigas. Ano ba? Tabi sabi? Sabi pa niya. Subalit pinagmasdan lang ni Eric ang mukha niya. Para bang may nakikita ito roon na hindi niya nalalaman. Hanggang sa kumunot ang noon nito at muli siyang titigan sa mga mata. Damang-dama ni Zorina ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. I wonder, sa kagaya mong napakakinis ng muka, mabango kahit naaarawan na, at kahit yata basahan ng isot ay mukha pa rin disente. I wonder kung tama bang isa ka lang mahirap. Dahil base sa obserbasyon ko, hindi yan totoo. Anong hindi totoo sinasabi mo? Kung anong sinabi ni Tia Doring, yun ang totoo. Talaga ba? Ilan kayo magkakapatid? Sinong tatay at nanay mo? Saan ang eksaktong address niyo sa Cotabato? Anong natapos mo? High school ba? Elementary? Ilang taon ka na? Kailan ang birthday mo? Bakit man dami mong tanong ha? Putol niya rito.
Dahil parte na yan ng trabaho ko. At sa trabaho ko, madalas si instinct ang pinagagana. Well, para sabihin ko sa'yo, Mr. Villamor, Sir, nagkakamali ang instinct mo. At kung ayaw mo akong paniwalaan, bahala ka. Pwede mo naman akong tanggihan. Bahala ka na lang magpaliwanag kay Tia Doreen. Taas na ang wika ni Zorina. Hindi siya magpapatalo rito. Ang sabi naman ng kanyang yaya, sa isang araw na raw nito sasabihin ng totoo sa pamangkin. Humahanap lang ito ng tiyempo dahil madalas ay wala ang lalaki. Tinitigan siyang muli ni Eric. Nailang naman siya, kaya nag-iwas siya ng tingin dito. Kahit sa pananalita, halata ang pagkakaroon mo ng class, Zorina. Pero di bale, masasaan mo't malalaman ko rin ang totoo. Anito bago tumalikod. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagsagap ng hangin. Hindi kasi namalaya ni Zorina na kanina pa siya hindi humihinga dahil sa tensyon. Nang makabawi, tinapunan niya ng tingin ang pintuang pinasukan ni Eric. Oras na magkamali ka, isusumbong kita kay Yaya. Humanda ka. Ani sa sarili bago ipinagpatuloy ang paglalaba. Araw ng Sabado, pauwi na sana si Eric nang ipatawag siya ng kanyang boss sa opisina nito. May bago raw itong mission sa kanya, na agad naman niyang tinanggap. Naghahanap kasi talaga ang katawang lupa niya ng adventure, dahil yun ang nakasanayan niya. Pero madalas, sa kung sino-sinong kilalang tao siya ina-assign ng boss niya bilang escort. Minsan tumatagal yun ng isang araw, minsan 2, at kataasan na ang 3. But this time, he felt it was different. Si boss? Tanong niya kay Jen, ang sekretarya ni Mrs. Primrose Araneta Samonte, ang may-ari ng Acero Strategic Services. Nasa loob, kausap na niya ang bagong kliyente. Tuloy ka na. Nakangiting wika nito. Sige, salamat. Kumatok si Eric ng 3 beses sa pinto bago yun binuksan. Eric! Nakangiting wika ng kanyang boss sabay tayo. Good morning, ma'am. May bago kayong assignment sa akin? Excited niyang tanong. Napangiti ang babae. Oo, halika. Ipapakilala kita sa kliyente. Lumapit naman siya sa sofa set na naroon kung saan ito madalas na kinakausap ang mga kliyente. Nakita niya roon ang isang hindi naman kaidarang lalaki. Siguro naglalaro ang edad nito sa 50s to 60s. Well-built ang pangangatawan nito. Kagaya ng katabi nitong lalaki na mas matangkad pa sa kanya. Nakaitim itong polo at itim ding pantalon habang kilik ang isang pouch bag na kulay itim din. Mr. Regata, ito ang sinasabi kong isa sa pinakamagaling kong agent, si Eric Villamor. Eric, ito si Don Benedicto Regata. Pakilala sa kanila ng kanyang boss. Villamor? Anang may edad na lalaki na tumayo at inilahad ang kamay sa harapan niya. Yes sir, at your service. Tinanggap ni Eric ang pakikipagkamay nito. Are you related to Samuel Villamor? Tanong nito. He was my father, sir. Oh, really? Anak ka ni Samuel? Naku, tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Dito pa talaga tayo magkikita. Napakulot ang noo niya. Kilala niyo ang aking ama, sir? Of course. Magkabatch kami niyan sa PMA. Dati rin kaming magkasama sa campus sa Zamboanga. Pero ngayon, I'm happily retired. Good for you, sir. Napatangutang wika niya. Oh, sorry. Dahil sa pagiging madaldal ko, naungkat ko nakaraan. I'm sorry for your loss, iho. Sabay bawi ng matanda. It's okay, sir. Matagal na ho yun. Anya bago tumingin sa kanyang boss. Eric, may pinahahanap kasi itong si Mr. Regata at willing siya magbayad ng malaki. Here. Iniabot ng kanyang boss ang isang folder. Tinanggap niya yon at binuksan. Saglit na natigilan si Eric nang makita ang larawang kalakip na mga impormasyong nakasulat. Subalit hindi niya yun pinahalata sa mga kaharap. Zorina Asuncion del Fuego, 26, Nueva Ecija. Mahinang usal niya sabay lingon kay Mr. Regata. Bakit niyo po siya pinapahanap, sir? Napatingin si Mr. Regata sa kanyang boss bago sumagot. She killed my business partner, her own father. Kaya pinaghahanap siya ngayon ng mga otoridad. At hindi naman ako mananatiling nakaupo na lang habang nagpapagala-gala ang kriminal na yan. She killed her own father? Sa anong dahilan po? Well, I don't really know the exact story. Pero sabi sa akin ni Ramon noon, gusto na raw ipalipat ng kanyang anak na si Zorina ang buong lupain ng mga ito sa dalaga. May gusto yata yung gawin na pilit tinututulan ng kanyang ama. Muling napatingin si Eric sa mga impormasyong nasa folder. At tama nga siya ng hinala noon pa man. Hindi mahirap si Zorina, na ngayon ay kasama na niya sa bahay.
Subalit parang hindi rin tumutugma ang mga sinasabi ng matanda sa mga nakita niyang gawin ng dalaga. Isa pa, alam niyang sa mga Del Fuego nagtatrabaho ang kanyang tiya Doreen. At kung Del Fuego si Zorina, ito ang alaga ng kanyang tiya. Agent Villamor, signal mo na lang ang hinihintay ko para magkapirmahan na tayo ng kontrata. Untag sa kanya ng boss na si Mrs. Samonte. Yes ma'am, gawa ko rito. Walang pagdadalawang isip na tugon ni Eric. Sige, sandali lang. Magpapadala lang ako ng kontrata dito. Tumango lang si Eric bago tumingin kay Mr. Regata. Taga Nueva Ecija din po kayo, sir? Tanong niya rito. Pilit kumukuha ng iba pang impormasyon. Malakas kasi ang kutob niya na may hindi ito sinasabi. Oo, iho. Doon ako tumira mula nang mag-resign ako. Nakabili na rin kasi ako ron ng magandang lupain. Magiliw nitong tugon. Ganoon ho ba? Tumingin siya sa lalaking katabi nito na tila hindi kumukurap. Personal bodyguard niyo po siya, sir. Natawa ang matanda. Oo, dati rin siyang nasa puwersa. Nag-resign? Yes, iho. Nanawa na raw sa pagpapadala sa kung saan saang lupalop ng Pilipinas. Ikaw, iho, nag-resign ka ba? Parang ganun na nga ho. Nanawa ka rin ba? Naku, hindi po. Mas tamang sabihin, napagod lang ako. Well, maigi naman at dito ka napunta. Ayon sa front page ng website niyo, mga dating nasa puwersa o alagad ng batas ang madalas na tinatanggap ni Mrs. Samonte. Mga hindi na fit to work. Tumango-tango si Eric. That's right, sir. She's a savior to all of us. Alam niya kasi ang struggle sa loob ng samahan. Lalo't sa Amerika siya nagmula. Tama, mas mahigpit sila roon. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan hanggang sa dumating ang boss ni Eric. Dala na nito ang kontratang itinawag sa legal department. Binasa naman yung maigi ni Mr. Regata bago pinirmahan. Bong, anito sa katabing lalaki. Sir, sagot nito sa kauna-unahang pagkakataon. Ang cheque. Iniabot agad ng lalaki ang pouch na kanina pa nito kilik. Dinukot nito roon ng checkbook, binuklat at may isinulat. Pagkatapos, pinilas nito yon at ibinigay kay Mrs. Samonte. This is my down payment. Asahan niyo ang full payment as soon as makita na ang pinahahanap ko. Sabi ni Mr. Regata. Thank you, Mr. Regata. Inilahad ng kanyang boss ang kamay nito. Tinanggap naman yun ng matanda at tumayo. It's nice doing business with you, Mrs. Samonte. The pleasure is ours, sir. Sige na, tuloy na kami. Sige ho. Pareho nilang sinundan ng kanyang boss ng tingin ang paglabas ng dalawa. Nanatili pang nakamata si Eric sa pinto hanggang sa masiguro niyang wala na nga ang mga ito. Ma'am, baling niya sa boss niya. Yes, ano yon? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Nanunukat ang tinging wika nito. Napakamot si Eric sa ulo. Ang bilis mo naman, ma'am. Agent Villamor, hindi ako magiging sikidlat kung papetiks-petiks ako. At kanina kitang-kita kong gulit sa mga mata mo. Kaya kung ano man yan, ipanalangin natin walang alam si Mr. Regata. He's also a retired military man, kaya alam mo ang bawat posibilidad na pwedeng mangyari. I know, ma'am. That's why I took this job. And? I think he's lying. Napataas ang isang kilay nito. At paano mo naman nasabi yan? Dahil ang babaeng hinahanap niya ay nasa poder ko. What? Mahinang usal nito at salubong na ang mga kilay na nakatingin sa kanya. Then, why did you accept the job? To know who's telling the truth, ma'am. Kilala niyo ako. Hindi ako basta-basta pinatatahimik ng isip ko kapag ganito ang usapan. I will try to seek for the truth and nothing else. Alam ko, kaya ka nga natanggal sa trabaho eh. Pasuplad ang wika nito. Ma'am naman. Ani Eric na napakamot sa ulo. At the age of 27, nag-resign siya sa trabaho. Pero ang pinalabas ng pamunuan ng militar ay tinanggal siya sa dahilang insubordination. Gusto sana niyang magprotesta. Pero alam niyang hindi rin siya pakikinggan ng mga nasa itaas. Kaya naman kung ano-anong trabaho ang pinasok niya bago napunta sa kumpanya ni Mrs. Samonte, na noon ay si Miss Primrose Araneta pa. So ano nga? Anong plano mo ngayon? Tanong ng babae. I'll ask her. At paano ka nakasisiguro nagsasabi siya ng totoo? Dahil alaga siya ng tiyahin ko. Napatango-tango ito. Alright, just give me a call kapag nakapag-imbestiga ka na. Hindi ko rin naman gugustuhin may mapahamak dahil sa atin. Ang role natin sa lipunan ay protektahan ng mga nangangailangan ng tulong. Kaya kung maling tao ang tinutulungan natin, ibang usapan na yan.
At hindi ako makapapayag na madumihan ang pangalan ng kumpanyang pinagpaguran kong itayo. Litanya nito. Copy, ma'am. Sige po, uwi na ako. Sige. Mabilis na umuwi si Eric sa bahay niya. Tamang-tama namang naabutan niya ang dalawang babae na parehong busy sa mga ginagawa. Ang kanyang tiya Doring ay nakita niyang abala sa paglilinis sa loob, habang si Zorina naman ay nagdidilig ng halaman. Malalaki ang mga hakbang na nilapitan niya ito. Good morning. Nakangiting bati nito sa kanya, hawak ang hose na pandilig. Pinagmasdan niya itong maigi. Wala siyang makitang kahit anong bahid ng kasamaan sa malaanghel nitong mukha at mapupungay na mga mata. Pero yan ang madalas na ginagamit ng mga kriminal. Mukhang inosente at hindi makabasa pinggan. Yan pala'y pinaiikot ka lang. Ang kabilang bahagi ng isip ni Eric. Napadako ang mga mata niya sa mga kamay nito. Halata roon ang mga sugat at paltos na nakuha siguro nito sa paglalaba at iba pang ginagawa. At dahil nagmula ito sa alta sosyedad, natural na hindi ito sanay sa mga gawaing bahay. May problema ba? Naiilang nitong tanong paglipat ng mga mata ni Eric sa mukha nito. Wala naman. Bakit mo na itanong? Hindi ka kasi nagsasalita at kanina mo pa ako pinagmamasdan. Napabuntong hininga si Eric. Let's get inside. I wanna talk to you and Tia Doring. Ha? Tungkol saan? About you and your real reason why you're here. Nakita niyang nabigla ito, pero sandali lang yon. Pinatay ni Zorin ang gripo bago walang imik na nauna sa kanyang pumasok sa loob ng bahay. Sumunod si Eric. Pagdating doon ay sinalubong siya ng kanyang tiya. Oh, tinanghali ka yata ngayon, iho. Kakain ka ba? Handa ng almusal mo, kaya lang iinitin ko pa yon. Anito. Mamaya na lang po, Tia. Pwede ba tayo mag-usap? Napatingin ito kay Zorina na tahimik lamang sa isang tabi. Pagkatapos, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Tama nga, sigurong mag-usap muna tayo. Halika sa opisina mo. Yaya ng tiya niya at nagpatiunan na ito. Sumunod si Eric sa tiyahin niya, pero pagtapat niya kay Zorina ay tumigil siya. Let's go. Utos niya. Muli, tahimik lang itong sumunod sa kanya. Nang makapasok na sila sa kanyang opisina, isinara niya ang pinto. Pagkatapos, bahagya siyang sumandig sa gilid ng lamesa niya. Tell me who you really are. Seryosong wika ni Eric habang nakatingin kay Zorina. Iho, ako ang may kasalanan ng lahat ng to. Salo ng kanyang tiya, mukhang nahulaan na agad kung anong ibig niyang sabihin. Ano pong ibig mong sabihin, Tia? Ang totoo niyan, hindi galing sa Cotabato si Zorin. Siya ang alaga ko, ang anak ni Don Ramon del Fuego. At kaya kami naririto ay dahil nagtatago kami. Paliwanag ng kanyang tiya. Nagtatago? Dahil ba pinatay niya ang kanyang ama? Jesus Mariosep, kang bata ka. Hindi magagawa ni Zorin ang bagay na yan. Mahal na mahal niya si Don Ramon. At nasasaktan nga ako dahil kinailangan niyang tumakas ng hindi nakakapagpaalam sa kanyang ama. Hindi rin niya masisilayan ang huling araw ng ama niya dahil nanganganib ang buhay ni Zorin. Nangiyak-ngiyak nitong wika. Yaya Doring. Nagyakap ang dalawang babae at sabay na umiyak sa kanyang harapan. At sa nakikita niyang yon, mukhang totoo naman ang sinasabi ng mga ito. Paano ako nakakasigurong hindi nga siya mamamatay tao, Tia? Dudang tanong ni Eric. Dahil ako mismo ang saksi sa pagpatay sa kanya. At ang taong yun ay walang iba kundi si Benedicto Regata. Mariing singit ni Zorin. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit ka nagtatago rito? At bakit idinamay mo pa ang tiya ko? Eric, iho, ako ang nagsuhestyon nito sa kanya. Pareho naming alam na hindi titigil ang pumatay sa kanyang ama hanggat hindi siya naisusunod. Kaya minabuti ko siyang dalhin dito. Hindi ko naman talaga intensyong itago sa iyo ito ng matagal. Kaya lang, palagi kang nasa trabaho mo at pagod na kapag umuuwi dito. Kaya hindi kita makausap ng maasinsinan. Pero ngayon alam mo na ang totoo. Mas madali na ang lahat. Pero Tia, paano kung nagsisinungaling tong alaga mo? Hindi ako sinungaling. Mataas ang tinig na wika ni Zorina. Hindi ako pinalaking sinungaling ng dada at yaya Doring ko. Ngayon kung hindi ka pa rin naniniwala sa mga sinasabi namin, mabuti pang umalis na lang kami rito. Yaya, tara na. Baling nito sa kanyang tiya. Nakikiusap namang tumingin ang matanda sa kanya. Eric, iho, hindi namin kakayanin ni Zorina ang pumatay sa kanyang ama. Tiyak na pareho kaming mapapahamak, kaya nakikiusap ako sa iyo. Pag-usapan natin to ng maayos.
Dito agad ako pumunta dahil alam kong matutulungan mo kami. Napabuntong hininga siya. May hawak ba kayong ebidensya na susuporta sa mga sinasabi niyo, Tia? Sunod-sunod na tumango ang dalawa. Meron, nabidyohan ni Zori ng lahat. Kung totoong sinasabi niyo, kailangan ko makita ang video. Buo, walang putol. Anyang nakatingin kay Zorina. At kung may tinatago pa kayo, ngayon pa lang ay sabihin na ninyo, bago pa mahuli ang lahat. Dahil oras na pumasok ako sa gulong to, wala nang atrasan pa. Sandaling dumaan ang katahimikan sa buong silid bago muling nagsalita si Eric. Isa pa sa pinagtataka ko, bakit hindi ka humingi ng tulong sa kapulisan, Zorin? Ayon na rin kay Tia Doreen, makapangyarihan ng mga Del Fuego sa Nueva Ecija. Paano hindi mo nagawang magsumbong? Dahil nasa panig ni Don Benedicto ang batas sa amin. Napatayo ng tuwid si Eric. Walang emosyong tumingin siya rito. Sigurado ka? Oo, dahil nung tumakas kami ni Yaya, may mga checkpoint na sa mga daanan. Kung hindi lang talaga kami tinulungan ng aming mga tauhan sa hasyenda at itinago sa ilalim ng mga dayami, baka pinaglalamayan na rin kami ngayon. Mariing napakuyom ang mga kamao ni Eric. Higit sa lahat, mga tiwaling opisyal ng kapulisan at militar ang numero 1 nagpapakulo ng dugo niya. Teka, iho, paano mo pala nalaman ang tungkol kay Zorin? Dahil ba sa trabaho mo? Untag ng kanyang tiya. Parang gano'n na nga po. Pero mas tamang sabihin na kinuha ako ni Mr. Rigata para hanapin siya. Sagot niyang titig na titig sa babae. Parehong napasinghap ng malakas ang dalawa. Kagyat pang napalapit ang tiya Doring niya sa kanya. Eric, huwag mong gawin to. Huwag mo siyang isuko. Walang kasalanan si Zorin. Parang awa mo na. Pagmamakaawa nito. Tiya, wala ho akong balak na isuko si Zorin kay Mr. Rigata. Alam na to ng boss ko. Pero kailangan kong mas maliwanagan pa para masabi sa kanya kung anong susunod naming hakbang. Ayaw din ng boss ko na magamit ng masasama ang agency niya. Kaya pinayagan niya akong alamin ng totoo sa inyo. Talaga? Opo. Kaya kailangan ko makita ang video, Tia. Kung ganun, paprotektahan mo pa rin ako kahit binayaran ka na ni Don Benedicto? Takang tanong ni Zorin sa kanya. Oo. Palalabasin kung tinutulungan ko siya. Pero ang totoo, mag-iimbestiga ako. At kinakailangan ko ang tulong mo. Ganoon din ang ahensya ko. Kaya mula ngayon, you're under my protection. Understood? Nako iho, salamat. Maraming salamat. Masayang wika ng kanyang tiya na kagyat siyang niyakap. Si Zori naman ay nakita niyang nagliwanag ang muka. How much would be your service? Tanong ng babae. You don't need to pay me or my agency. Ako nang bahala ron. Talaga? Yes. Gaya ng sabi ko, hindi rin gugustuhin ng boss ko na may mapahamak gamit ang pangalan ng ahensya namin. Mamaya lang din itatawagan ko siya kapag tapos na tayo mag-usap. Nang tayong dalawa lang. Tumingin si Eric sa kanyang tiya Doreen. Nauunawaan ko, iho. Doon na muna ako sa kwarto ko. Mag-aayos na rin ako ng mga gamit ko. Mag-aayos? Aalis ka, tiya? Takang tanong niya. Oo, uuwi muna ako sa bahay. Usapan na namin yan ni Zorina. Pero tiya, kasama rin kayo sa nanganganib ang buhay. Tiyak na pupuntahan kayo rin ng mga tauhan ni Mr. Rigata. Paano kung kidnapin kayo? Ang mabuti pa, doon na lang kayo sa safe house. Walang sino mang makakasunod sa inyo doon dahil classified ang lugar. Yaya, tama po si Eric. Hindi naman natin pwedeng i-risk ang buhay mo para lang sa akin. Hindi ako papayag. Sabi ni Zorina. Napabuntong hininga ang matanda. Sige, doon na lang ako sa sinasabi mong safe house, Eric. Tugon nito. Sabay silang napangiti ni Zorina. Sige, tiya. Ngayon din iaasikasuhin ko ang lahat para mailipat kayo dun dalawa. Salamat, Yaya. Mas mapapanatag na ngayon ang loob ko. Anang babae bago ito niyakap. Ako rin. Alam ko ligtas ka sa poder ni Eric. Sandali pang nanatili sa ganoong posisyon ng dalawa bago lumabas ang kanyang tiya Doreen. Nang sila na lang dalawa ni Zorina ang nasa loob ng kanyang opisina, tiningnan niya ito. Now tell me everything. Kung ano talaga ang mga nalalaman mo tungkol kay Don Benedicto Rigata at kung bakit niya pinatay ang iyong ama. Saglit na napayo ko si Zorina. Noong una, gusto lang niyang bumili ng lupa. Anong lupa? Parte ng hasyenda namin. Yung bandang gubat na halos hindi na namin ginagamit. At pumayag ang ama mo? Oo, sa simula. Malaki kasi ang inialok sa kanyang pera na sabi ni Dada, magagamit din namin for expansion. Pero umatras siya, tama? Nitong bandang huli na, oo. Ang sabi ni Dada, hindi na raw niya ibebenta ang lupa kaya nagalit si Don Benedicto. Bakit daw?
O sisa pa rin niya? Hindi ko alam kung ano mismo, pero alam kong hindi yun tungkol sa lupa. Tapos doon nagsimula ang lahat. Babalik-balik siya sa amin. Palagi ko naririnig ang pagtatalo nila. At nang sumapit ang hating gabing yun, akala siguro ni Don Benedicto ay tulog ng lahat. Pero hindi ako makatulog nun dahil abala ako sa pagtitingin sa mga bagong halaman na itatanim ko sa garden namin. Pagkatapos, bigla ako nauhaw. At dahil nakaligtaan niyayang dalhan ako ng tubig, bumaba ako bitbit ang cellphone ko. Nakatutok doon ang mga mata ko nang makitang nakaawang ang pinto ng opisina ni Dada. Paglapit ko, narinig ko ang malakas nilang pagtatalo. Tapos, naiyak na si Zorina. Saglit na nag-alangan si Eric. Pero sa huli, hindi na niya ito palapit at niyakap. Shh! You don't have to tell me what happened next. Ang importante, nakunan mo pa rin ng video ang mga naganap, Zorin. Mahinang wika niya. Hindi na niya pinilit na magtanong pa. Ramdam din kasi niya ang panginginig ng katawan nito. At kung gaano kahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya, na para bang yun na lamang ang natitirang sandalan nito. Napapikit si Eric. Hindi siya sanay sa ganoon, pero hindi rin niya ito binitiwan hanggang sa tuluyan itong kumalma. At nang kumawala ito sa kanya, may maliit na tinig ang pilit na tumututol. Isang tinig na kanya ring binaliwala sa huli. Madaling naasikaso ni Eric ang lahat. Pagkatapos niya makausap ang kanyang boss at kumpirmahin din ang totoo, ipinadala niya ang kanyang tiya Doreen sa safe house ng kanilang ahensya. Habang si Serena naman ay nanatili sa kanyang poder. Hindi kasi ito basta-basta mapapansin doon, unless na lumabas itong walang disguise, at wala rin mag-aakalang doon ito titira sa magulong lugar ng tondo. Pero kahit na anong mangyari, handa pa rin naman si Eric. Siniguro din niyang kakagatin ni Mr. Regata ang mga alibay niya sa mga nakalipas na araw. Eric? Napalingon siya kay Zorina na bigla na lang sumulpot sa kusina. Nakasimpleng t-shirt lang ito at cotton shorts, pero ang lakas pa rin ang dating nito. Lalo't labas na labas ang aking kaseksihan nito. Oh, gutom ka na ba? Tanong ni Eric dito. Bakit hindi mo ako ginising? Ha? Ang sabi ko, bakit hindi mo ako ginising? Ako dapat ang magluluto, di ba? Mula nang malaman ni Eric ang totoo, madalang na niyang pagawain si Zorina ng mga gawaing bahay. Bilin din yun ng tiya Doreen niya. Hindi sa nahihiya siya o naaawa rito, pero may kung anong hindi niya maipaliwanag na nagtutulak sa kanya na alagaan to. Ewan ba niya? Basta nitong nakalipas na mga araw, may mga emosyon siyang hindi mapangalanan at basta na lamang sumusulpot. Eric? Untag ng babaeng titig na sa kanya. Ayaw kong istorbohin ang tulog mo. Di bale, patapos na rin tong paborito mong adobong pusit. Sagot niya bago hinalo ang niluluto. Isa pa sa pinagtataka niya sa sarili, nagawa pa niyang alamin sa kanyang tiya kung ano ang mga paboritong kainin ng dalaga. Pampalubag lang yun ng loob, Eric. Huwag ka mag-alala. Anang isang bahagi ng kanyang isip. Ganun ba? Maghahain na ako kung ganun. Ani Zorina. Sige, pero teka, okay na ba mga sugat mo? Tumingin pa siya sa mga kamay nito. Medyo pagaling na. Nalagyan ko na rin naman ng ointment. Next time, matuto kang tumanggi kapag hindi mo kaya para hindi ka nasasaktan, Zorin. Ha? Hindi naman kalakihan ng mga to. Saka hindi rin gaanong masakit. Zorina, sundin mo na lang ang sinasabi ko para hindi na tayo magtalo. Kagyat nitong itinikom ang bibig. Ilang segundong naghintay si Eric nang sasabihin nito, pero hindi na ito nagsalita pa. Oh, ba't natahimik ka na? Hindi na nakatiis na tanong niya. Sabi mo, sundin ko lang ang mga sinasabi mo eh. Oo nga, pero hindi ko naman sinabing huwag ka na magsalita. Okay, Mr. Villamor. So, pwede magtanong? Anito bago dinala sa lamesa ang mga pinggan. Okay, shoot. It's too personal. Okay pa rin ba? Sige, go lang, Zorin. Bakit ka umalis sa pagiging sundalo mo? Natigil si Eric sa pagsasali ng niluto sa serving bowl at napatingin kay Zorina. Titig na titig naman ito sa kanya. Sabi ko nga, hindi na ako dapat nagtanong pa. Nahihiyang wika nito. No, it's okay. Hindi na naman bago ang tanong mo. I'm sure na ikwento na ni Tia Doreen sa iyong ulila na ako. Ani Eric nang makabawi. Oo, nasabi na nga niya. I'm sorry. You don't have to, Zorina. Matagal na rin naman yun. Kung ganun, mahirap pa? Ang alin? Ang mag-isa, ang magpatuloy na wala ka ng kasama. Anitong pilit pinatatatag ang tinig. Huminga si Eric ng malalim.
Dinala muna niya ang nilutong ulam sa lamesa at naglagay na rin ng mainit na kanin. Nakasunod lang ang tingin ni Zorina sa kanya, na hinila niya pabalik sa lamesa at pinaupo. Tahimik niyang nilagyan ng pagkain ng plato nito bago ang sa sarili. Kung sa hirap din lang, hindi naman. Kasi kalaunan ay matututuhan mo rin mag-isa. Ang kalaban mo lang talaga ay lungkot, lalo na kapag naaalala mo sila. Ang kanilang malulutong na halakhak, ganon din ang mga payo nila sa'yo, maliliit man o malaki. Sumubo muna si Eric ng pagkain. Ginuya ng maayos bago yun nilunok. Saka siya muling nagsalita. Walang hanggan ng grief at pangungulila, Zorina. As long as nananatili sila sa iyong puso, lilitaw at lilitaw ang lungkot at sakit sa mga oras na maaalala mo sila. Ang tangi mo lang magagawa ay magpatuloy. Ngumiti kapag kaya na. Maglibang kung kinakailangan para hindi ka malunod sa emosyong bumabalot sa puso mo. Isipin mo na lang din na maswerte ka pa rin kahit na mag-isa ka. Kasi patuloy ko pa rin humihinga at nakikita ang ganda ng mundo. Kahit pa ang lupit nito minsan. Napatango-tango ito at tumingin sa pagkain nasa plato. Tahimik itong sumubo. Ngunit hindi nakaligtas kay Eric ang pagtulo ng 2 butil ng mga luha sa magkabilang pisngi ng dalaga. I'm okay. Anito. Don't worry about me. I was just processing everything you said. Okay, I understand, Zorin. But here's the issue. Baka kasi maging maalat ang kinakain mo eh. Biro niya upang pagaanin ang nararamdaman nito. Natatawang tumunghay ito at kinuha ang iniaabot niya. Thanks, Eric. I really appreciate you being here with me. Salamat din sa pagtulong mo. Sus, wala yun. I swear an oath at kasama ka sa mga taong kailangan kong protektahan. By the way, about sa tanong mo kung bakit ako umalis sa pagiging sundalo. Nag-resign talaga ako, pero pinalabas nilang pinalis ako sa samahan. Why? May nilabag ka ba? Yeah, insubordination. Hindi ako sumunod sa iniuutos ng aking commander. Bakit naman? Mahabang kwento. But to make it short, I have a friend who died on our mission. It was a well-planned mission kaya hindi ko agad natanggap ang pagkawala niya. Then eventually, habang napaprocess ko na sa isip ko ang lahat, bigla namang lumitaw ang katotohanan sa harap ko. Sabotahe pala ang mission namin at nang i-report ko yun, hindi yun tinanggap. Ililipat na sana ako nun sa ibang destino, pero hindi ako pumayag. Iginiit kong magkaroon ng investigasyon. Salaysay ni Eric. Pero hindi nangyari, ganun ba? Yeah, kaya nag-resign ako. Pero sa halip na resign, tinanggal nila ako sa paraang hindi na ako makakabalik pa. Hindi agad ito sumagot. Nakatingin lang ito kay Eric na parang binabasa ang kanyang isip. Zorina, kung itatanong mo kung galit ba ako sa dati kong organisasyon, my answer is yes. Dahil napatunayan ko kung gaano kabulok ang sistema ng sandatahang lakas natin, na siya dapat pumoprotekta sa mga mamamayan. Hindi ka ba nangahas na itama sila? For a while, oo. Pero kalaunan, nagsawa na rin ako. Pero hindi naman ibig sabihin niyon ay sumusuko na ako. Darating ang panahong malalaman din ng mga tao ang totoo. Let's pray for that. Nakangiting wika ni Zorina bago nagpatuloy sa pagkain. Sandaling natulala si Eric. Hindi niya alam na para pala itong araw kapag nakangiti. Subalit madali rin niyong naglaho at hindi niya alam kung bakit nakadama siya ng panghihinayang. Ilang araw pa ang mabilis na lumipas at nakita na lamang ni Zorina ang sarili nakasundo na si Eric. Hindi naman ito nakakatakot, pero may pagka-commanding ang lalaki. Siguro nasa nature na rin yun ito dahil nga dating militar. Knock knock. Napatingin si Zorina sa pinto ng silid na kinaroroonan. Bukas yun at nakita niyang nakatayo roon si Eric. Agad siyang napangiti. Hi, kanina ka pa ba? Hindi naman, kadarating ko lang. Dito agad ako tumuloy para alamin kung ayos ka lang ba. Hindi ka ba nainip? Hindi naman. May TV naman at nagagamit ko naman ng pinahiram mong cellphone. Kumusta ang lakad mo? Tumayo siya at lumapit kay Eric. Ayos naman. Palagay ko wala pa rin kaalam-alam si Mr. Regata sa nangyayari. Mabuti naman kung ganun. Ayoko kasing pati ikaw ay mapahamak. Sus, hindi mangyayari yun. Bakal yata to. Itinaas pa nito ang mamasal na braso at pinabintog. Natatawang naiiling na lang si Zorina. Natural sa lalaki ang pagiging makulit na madalas ay nagpapangiti sa kanya. Oo na, gusto mo bang kumain? Ipaghahayin kita. Alok niya. Wag na, dumaan ako sa opisina kanina bago umuwi. Sabi ni Boss Prim na ipasa na niya ang video sa contact niya sa NBI. Kailangan mo na lang makausap ang abogado mo para makapagbigay ka ng affidavit at habang maaga pa,
Sisimulan na nila ang proseso ng investigasyon. Discreet lang to para hindi makatunog si Mr. Regata. Mahabang paliwanag nito. Sige, pero bukas na siguro dahil gabi na. Oo naman, matatawagan mo ba siya? O kung gusto mo, magpadala na lang ako ng taong susundo sa kanya. Pwede ba? Of course, you're now under our agency's custody, kaya lahat ng kailangan may ipoprovide namin, Zorin. Wala rin palang ligtas dito ang mga otoridad sa inyo. At para mapadali ang investigasyon, tinawagan ko si Lolo Anton para alamin kung sino-sinong pulis ang nasa payroll ni Regata. Ha? Bakit naman pati ang lolo mo isinama mo rito? Ngumiti ito. Napasinok naman ng hindi inaasahan si Zorina. Ayos ka lang, Zorin? Nag-aalalang tanong ni Eric. Sunod-sunod siyang tumango. Oo, ayos lang ako. Sagot niya at bahagyang tinapik ang dibdib. Para kasing may magnet ang mga ngiti ni Eric na nagpapalakas ng kabog ng dibdib niya. Sigurado ka? Tubig. Baka gusto mo ng tubig. Akmang tatalikod na ito nang pigilin ni Zorina sa braso. Wag na, ayos lang talaga ako, Eric. Napatingin ito sa kanya pagkuway sa braso nitong hawak niya. Para naman siyang napaso at agad yung binitiwan. Sorry. It's okay. Ayos ka lang ba talaga, ha? Oo, ayos lang ako. About dun sa lolo mo, hindi kaya mapahamak siya, Eric. Alam ko nasa mavisiha rin siya pero Huwag ka mag-alala. May kasama naman si Lolo. At huwag mo ring maliitin ang kakayanan niya dahil dati rin siyang sundalo. alam ko, nakwento na sa akin ni Yaya. Ang iniisip ko lang ay ang kapakanan niya. Basta ako nang bahala sa lahat, okay? Sige na, balik ka na sa kama mo. 10:00 na rin pala ng gabi. Napatingin pa si Eric sa relong pambisig nito. Oo nga, hindi ko na rin namalayan ng oras sa paghihintay sa'yo. Sagot ni Zorina. Dapat hindi mo na ako hinintay. Okay lang naman ako eh. Ikaw lang talaga ang... Nagkatinginan sila ng lalaki nang marinig ang kung anong ingay sa labas. Shit! Hide, Zorin! Mabilis na hinagip ni Eric ang kamay ng dalaga. Pumasok sila sa silid nito, diretso sa tapat ng isang lumang kabinet. Ano yun, Eric? Kinakabahang tanong niya. That's my alarm system. Pinasok tayo. May dinukot si Eric sa bulsa nito at agad na ipinalsak sa tenga. Brad, natuntun kami. Mukhang hindi umubra ang alibay ko kay Regata at siguro pinasusundan niya ako. Send backup now. Anang lalaki bago binuksan ng kabinet. Namangha pa siya nang makitang may lagusan roon patungo sa isang pinto. Saan tayo pupunta? Ay! Kagyat na napayuko si Zorina nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril sa labas. No, just continue going down. Aligagang sabi ni Eric. Pero... Just do what I said, Zorin. Nanginginig ang katawang tumango siya. Nang marating nila ang ibaba ng hagdanan, bumungad sa kanila ang isang tunnel. Binuksan ni Eric ang ilaw doon at nagpatuloy sila sa paglalakad, habang naririnig ang malalakas na putok ng baril sa labas. Go! Just go! Utos nito na halos itulak na siya sa pagtakbo. Hindi naman halos makahinga si Zorina, para siyang nasusuffocate dahil sa nadaramang takot. Mabuti na lamang at nakita niyang lumaki ang tunnel. Pagkatapos sa dulo niyon ay ilang sasakyan ang nakita niya. Sa'yo ang lahat ng to? Tanong niya sa lalaking nagmamadaling kumuha ng susi. Yes, at wala akong panahon ngayon para magpaliwanag sa'yo. Kailangan nating makaalis dahil ayon dito sa brad ko, maraming tauhan si Regata ang pasugod pa rito. Anito at binuksan ng isang Wrangler jeep. Get in. Oo, ito na. Tinulungan na siya ni Eric na sumampa sa may kataasang sasakyan, bago ito naupo sa driver's seat. Maya-maya pa, bumukas ang harap ng tila garaheng yon at isang hindi naman kalakihang kalsada ang bumungad sa kanila. Mabilis nitong pinaharurot ang sasakyan palabas, bago ito may pinindot na kung ano at muling sumara ang garahe. Teka, paano ang bahay mo? Nag-aalalang tanong ni Zorina. Huwag mo nang alalahanin yun. Ang dapat mong intindihin ay ang kaligtas. Shit! Biglang gumawa ang sinasakyan nila kaya mahigpit na napakapit si Zorin sa gilid ng kinauupuan. They followed us. Mukhang nagawa rin nilang pamantayan ng lahat ng escape route mula sa bahay ko. Tarantangan ni Eric bago inayos ang pagpapatakbo sa sasakyan at binuksan ang bintana. Hindi na niya namalayang may hawak na itong baril. Itinutok nito yun sa mga motor na bumubuntot sa kanila. Anong gagawin mo, Eric? I'll take them down. Napapikit na lang si Zorina nang makarinig ng sunod-sunod na putok. Shit! Ano ba sila? Kabuti? Asik ng lalaki. Nagmulat siya ng mga mata. Saktong bumaril ang sumusunod sa kanila. Malakas siyang napatili bago muling pumikit. Panay rin ang usal ni Zorina ng panalangin.
Naririnig niya ang pagganti ni Eric sa mga ito, ang manaka-naka nitong pagmumura, ganoon din ang pagkausap nito sa kung sino. Mauubos ko rin kayo. Hindi niyo alam kung sinong binangga niyo. Mariing wika nito. Nang muling magmulat ng kanyang mga mata si Zorina, nakatuon na sa harap ang pansin ni Eric. Pagkatapos, parang sa pelikulang nagpalit ito ng magasin. Bali walang nahulog yun sa sahig. Kasunod ang pagkasa nito. At nang mapatingin siya sa compartment na nasa pagitan nila, nakita niyang puno yun ng magasin. Don't worry, I'm prepared for the worst, Zorina. Anang lalaki bago muling bumaling sa likuran. Sunod-sunod na naman ang pagpapakawala nito ng bala, habang minsan iilag, kasabay ng patuloy na pagmamaneho. Kaya kahit nasa bingit sila ng kamatayan, hindi pa rin maiwasan ni Zorina ang hangaan si Eric. Napatingin siya sa likuran nang muli itong magkasan ng baril. Eric, sa kanan! Sigaw niya. Madali namang kumilos ang lalaki. Isang putok, gumewang-gewang ang motorsiklo hanggang tumilapon yun sa gilid. Pagkatapos, isa pa uling motor ang sumugod sa kanila, pero kagaya ng nauna ang sinapit nito. Just lay low. Don't look around. Utos ni Eric sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na tumango si Zorina. Napairit siyang muli nang tamaan ng bala ang side mirror sa tabi niya. You're gonna pay for this. Ani Eric at muling umulan ng bala. Hindi na namalaya ni Zorina ang nangyayari, hanggang sa biglang binalot ng katahimikan ng sasakyan. Dahan-dahan siyang napalingon sa lalaki. Wala na ba sila? Takot na tanong niya. Yes, inubos ko na. Seryosong tugon nito. Umayo siya sa kanyang pagkakaupo. Pagkuway tumingin sa kawalan, dama pa rin niya ang matinding takot sa panginginig ng mga tuhod. Hanggang sa pumasok sila sa isang malaking gate na nasisiguro niyang subdivision. Kaninong lugar to? Tanong ni Zorina. This is an exclusive subdivision for the elite. Sagot ni Eric. Oo nga, nakikita ko naman. Pero sinong may bahay rito? Boss mo? Nope. Agency nyo? Dito ba ang safe house? Narito ba si Yaya? Safe house? Parang gano'n na nga. Pero wala rito si Tia Doreen. Anong ibig mo sabihin? Sagutin mo kaya ako, Eric. Pero hindi na ito nagsalita pa, hanggang sa isa namang itim na gate ang bumukas. Tuloy-tuloy na pumasok doon ang sinasakyan nila. Isang modernong 3-story mansion ang bumungad sa kanila. Napipintahan yon ng kulay white. Sandaling nanatili sa loob ng sasakyan ng dalawa. Ramdam pa rin ni Zorina ang panginginig ng katawan nang binalingan niya ang lalaki. Sa'yo ba ang bahay na to, Eric? Anya sabay hinga ng malalim. Pilit niyang pinakakalma ang pusong kay lakas ng kabog. Yup, this is my home away from home. Ano? Umisi ito at mabilis na bumaba ng sasakyan. Pagkatapos, pinagbuksan siya nito ng pinto at iniaro ang kamay sa harapan niya. Matagal doong napatingin si Zorina. Naririnig pa niya ang malakas na putok ng baril sa kanyang isip, kaya bigla siyang napapikit. Don't worry, Zorin. You're safe. Anang magiliw na tinig ni Eric. Nagmulat siya ng mga mata at napalunok. Saka pa lamang niya iniangat ang nanginginig na palad at tinanggap ang kamay ng lalaki. Salamat. Safe na ba talaga tayo rito? Yes. Mahigpit ang seguridad ng subdivision, kaya hindi ito mapapasok ng kung sino-sino. Pero marami ka pang hindi alam tungkol sa akin, Zorina. Pero saan na kita sasagutin? Sa ngayon, kailangan ko munang i-monitor ang nangyari sa bahay ko sa Tondo. Anito. Ha? Aalis ka? Bigla ang pagragasa ng takot sa dibdib niya. No, I could monitor my properties here. Come, I'll show you inside. Madaling sumunod si Zorina nang alalayan siya ng lalaki sa siko. Pagdating nila sa loob ng bahay nito, hindi niya napigilan ang mamangha. Tipikal na mansyon ng mga mayayaman ang lugar nito. Pero ang nakatawag pansin sa kanya ay ang pagiging kontrast niyon sa bahay nito sa Tondo. Dahil doon, moderno rin ang mga kagamitan at walang antik. Lahat sumisigaw ng karangyaan. Get upstairs, Zorin, sa second floor. Doon ang kwarto mo sa unang pinto sa kaliwang pasilyo. Utos nito. Ikaw, hindi ka ba oo nga pala, may gagawin ka pa. Tama. Sige na, matulog ka na muna. Tiyak na marami tayong gagawin pag gising mo kinabukasan. Sige. Sinundan ni Eric ng tingin si Zorina. Nang makarating ito sa ikalawang palapag, saka pa lang siya kumilos at nagtungo sa kanyang opisina. Naroon ang lahat ng high-tech na gadgets niya, mula sa malalaking CCTV monitor, computers, communication devices at kung ano-ano pa.
Madali siyang humarap sa kanyang computer nang hindi inaalis ang earpiece sa kanyang tenga. Kausap niya roon ang kasamahang si Tom. Wala si Marco dahil nasa honeymoon pa ito. Have you checked everything? Tanong ni Eric. Yes, Brad. Hindi lang isang simpleng businessman si Regatta. What do you mean? Ibig sabihin, matagal na siyang sangkot sa arms trafficking. Natahimik si Eric. At may isa pa, Villamor. Ano yun? May connection siya sa'yo. Matagal na, Brad. Napakunot ang noon ni Eric. Explain it, Tom. Yung mission nyo noon, setup yun. Alam ko na ang bagay na yan. I know. At ayon sa records na nakalap ni Boss Leo, lahat dapat kayo ay buhay na nakabalik. Nanlalamig ang mga kamay ni Eric. Ibig mong sabihin, right, may nagbago ng utos at may nagtakip pagkatapos. Mahigpit siyang napakuyom sabay sulyap sa kamerang nakatutok sa bahay niya sa Tondo. May mga tama ng bala ang dingding niyon at sira din ng ilang mga kagamitan. Kasama ang commander mo rito, na ngayon ay general na, Eric. Mas lalong sumidhi ang galit sa puso niya. Ngayon ko lang na-realize kung gaano karumi at kawalan ng dignidad ang samahang dati nating tinitingala at hinahangaan. Mabuti na rin nga itong ginawa natin. Sa sarili nating paraan, nakakatulong pa rin tayo sa mga tao nang hindi kinakailangan maging puppet ng sino man. Huminga ng malalim si Eric. Ano sa palagay mo ang gagawin ni na boss dyan? Tanong niya. Sa narinig ko, hindi sila basta uupo na lang at walang gagawin. Kailangan maibalik sa ayos ang lahat upang wala nang madamay na inosente. Kailangan daw na puksain ang anay na sumisira sa organisasyon para hindi na ito makapaminsala pa at manggamit ng iba. Muntik na mapahamak ang kumpanya ni boss. Buti na lang at nalaman mo agad ang balak ni Regatta. Good. Aabangan ko yan dahil tiyak na marami ikakanta si Regatta oras na mahuli siya. Sana nga. Pagkatapos kausapin si Tom ay binalikan ni Eric sa isip ang nangyari noong huling misyon niya. Hindi niya napigilan ang muling magngit-ngit sa mga nalaman. Masyadong malaki na ang pinsalang dulot ni Mr. Regatta, kaya kinakailangan ng putulin ang sungay nito. Napahinga siya ng malalim bago tiningnan ang kanyang bahay sa Tondo. Magagawa naman niyang ibalik yun sa dati. Naiinis lang siya dahil lahat ng mga kagamitan doon ay iniwang alaala ng kanyang mga magulang. Sa labas ay wasak din ang lahat at puro tama ng baril. Maraming nakiusyoso, pati ang motor niya ay tiyak na na-damage din. Gaya ng kotseng minaneho niya kanina na tadtad ng tama ng baril. Di bale, kukontakin ko na lang ang mag-aayos ng mga sasakyan ko. Saka na ang bahay kapag napabagsak na kita, Regatta. Anya sa sarili. At bago pa sumidhi ang nadarama niya, ay umakyat na siya sa itaas. Subalit nagulat siya nang madatnan sa kanyang silid si Zorina. Akmang isasara na yun ni Eric nang marinig niya ang mahina nitong pag-ungol. Wag, maawa ka na. Wag si Dada! Wag! Dada! Kasabay ng pagbalikwas nito ng bangon ay ang pagtakbo ni Eric sa tabi ni Zorina. Madali niya itong niyakap kasunod ng malakas nitong pag-iyak. Dada! Shh! Panaginip lang yun, Zorin. Panaginip lang ang lahat ng yun. Ligtas ka rito. Mahina niyang bulong. Hindi ito sumagot. Patuloy lang ito sa pagtangis habang nanginginig ang buong katawan. Walang humpay na hinaplos ni Eric ang buhok at likod nito. Subalit tila hindi niyon kayang pahupain ang nadarama ng dalaga. Ilang minuto na ang lumipas ay umiiyak pa rin si Zorina, kaya nag-aalala na siyang baka ma-dehydrate ito. Dama na rin niya ang pagkabasa ng suot na damit dahil sa pagluha nito. Makalipas pa ang 5 minuto, hindi pa rin tumitigil ang dalaga. Mas lumakas din ang panginginig ng katawan nito, kaya hindi na nag-iisip pang inilayo ni Eric sa sarili si Zorina at tiningnan ang nanunubig nitong mga mata. Masuyo niyang hinaplos ang pisngi nito. You're safe with me. At muli niya itong niyakap. Unti-unting humina ang pag-iyak ni Zorina hanggang sa tuluyan itong tumahimik. Promise hindi mo ako iiwan? Garalgal nitong tanong. I promise, I will just be here. Kumawala ito sa kanya. Napatingin naman si Eric sa mukha nito, sa mga matang namumugto sa iyak, sa mga labi nitong bahagyang nanginginig. May kung anong pwersang humihila sa kanya, pero mabilis niya iyong winaksi sa isip. Hindi ito ang tamang oras, Eric. Umayos ka. Anya sa isip. Pwede bang dito ka muna? Nagsusumamang wika ni Zorina. Yes, sasamahan kita rito. Sige na, tulog ka na ulit. Tumango ito at humigang muli. Pagkatapos, bahagya siya nitong hinila. Sumunod lang si Eric hanggang makahiga sa tabi nito.
Humarap ito sa kanya at isiniksik ang sarili sa kanyang dibdib na para bang umaabot ng lakas. Niyakap naman niya ito kasabay ng pagpikit ng mga mata. At hindi niya namalayang nakatulog na rin siya. Kinabukasan nagising si Zorina na sumasakit ang ulo. Gusto pa sana niyang matulog pero binubulabog ang isipan niya ng mabigat na bagay na nakadagan sa may baywang niya. Ramdam niya rin ang tila mainit na pakiramdam na bumabalot sa katawan niya, kaya unti-unti siyang nagmulat. Unang bumungad sa kanya ang kulay puting unan at isang kulay itim na bagay na tumatakip sa sinag ng araw na nagmumula sa nakabukas na bintana. Dahan-dahan niyang iginalaw ang palad padikit sa maitim na bagay. Para siyang napaso ng maramdamang gumalaw yon. Muling inilapit ni Zorina ang palad sa nasa kanyang harapan. Bakit ang tigas? Tanong niya sa sarili na may kasama pang pagpisil sa kanyang hinahawakan. Pero hindi naman sobra. Malambot din. Unan ba to? Bumaba ang pagkapa niya hanggang sa bigla nilang daklutin ng isang kamay ang palad niya. Ay, kabayo ka! Bulalas niya. Don't go down there. Baka hindi mo kayanin na makakapa mo. Anang swabing-swabing tinig na bahagyang nagpatingala sa kanya. Noon lang nakita ni Zorina ang mukha ni Eric na nakabaon pa ang kalahati sa malambot na unan. Nanlaki ang mga mata niya kasabay ng pagngiti nito. Good morning. Kagit siyang napapikit dahil yun na yata ang pinakasexing tinig na narinig niya. Hey, may masakit ba sa'yo, Zorin? Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalalang wika nito na nagpamulit sa kanya. Sinalubong siya ng itim na itim nitong mga mata na may kakaibang kislap. Lumunok si Zorina. Ayos lang ako. Teka, bakit dito ka natulog? Takang tanong niya. Ibig mo sabihin wala ka naaalala kagabi? Kagabi? Oo. Hindi mo naaalalang binangungot ka at hindi na halos tumigil sa pag-iyak? Sandaling natigilan si Zorina at inisip ang sinasabi nito. Nakagat niya ang labi nang unti-unti yung maalala. Sorry, Eric. At bakit ka naman nagsasorry? Dahil inabala pa kita. Hindi ka abala sa akin, Z. And I'm happy that I am here. With you. Muli niyang nakagat ang pang-ibabang labi. Iba ang dating kay Zorina ng palayaw na gamit nito para sa kanya. Para bang may hatid yung lambing. So, ayos na ba talagang pakiramdam mo? Medyo masakit lang ang ulo ko. Ganun ba? Dahil siguro yan sa pag-iyak mo. Teka, ano bang gusto mong breakfast? Huwag na, Eric. Ako na lang ang magluluto. Ikaw, magpahinga ka muna. Magnamag mo yata akong binantayan eh. No, nakatulog din ako kaagad kagabi. Kasi pakiramdam ko kapag nasa tabi kita, parang ang gaan-gaan lang ng hangin sa paligid. Namula si Zorina. Hindi rin niya mapigilan ang pag-usbong ng kilig sa dibdib. Natawa ito. You're gorgeous when you're blushing. Hindi naman siguro. Yes, you are. At para sa akin, ikaw ang pinakamagandang anghel na nabungaran ng mga mata ko. As in, ever. Sus, bola. Oo nga, kita mo ngayon, mukha ka ng mansanas. Ang sarap tuloy kagatin ng pisngi mo. Ano? Napahalakhak si Eric. Joke lang, Zorin. Ikaw naman, hindi na mabiro. Sige na, baba na ako para maghanda ng breakfast natin. May mga damit nga pala ako sa closet. Yun na lang munang gamitin mo. Pwede na ang t-shirt ko at shorts sa'yo. Parating din pala ang abogado mo ngayon. Nasundo na siya ng kasamahan ko. Pinabilhan na rin kita sa kanila ng ilan mong damit na pambabae. Salamat. Oo nga pala, Eric. Ano nga palang balita sa bahay mo? Nag-aalalang tanong ni Zorina. Ayun, sira-sira na. Pero kaya pa namang i-repair. Don't worry, marami naman akong bahay. Pwede kong ibenta na lang yun o i-renovate. Bahala na. Napakunot ang noo niya. Totoo? Yep, in and out of the country. Paano? Hindi ba sundalo ka lang, sabi mo? I mean, hindi ba nagtatrabaho ka lang sa isang security agency? Paano ka nagkabahay ng marami? Saka, yung dinaanan natin na tunnel sa bahay mo, hindi basta-basta pagpapagawa nun. Dahil bilyonaryo ako, Z. Phil yung tugon nito. Hindi nga, yun totoo, Mr. Villamore. Yun na nga ang totoo. Pinagmastan ni Zorina ang lalaki. Wala naman siyang nabasang kahit ano sa mukha nito. Totoo nga ba? Hindi pa rin makapaniwala ang wika niya. Yes. Huminga ng malalim si Eric bago tumingin sa kawalan. Hindi naman lahat ng meron ako ay galing sa pagiging sundalo. Although may iniwan sa aking malaking trust fund sa mga magulang ko. Kalmadong wika nito bago siya nilingon. Dahil sa naging karanasan ko, kinailangan ko lumabas sa sistema para maitama ang mali. Doon ko nakilala ang mga taong naniwala sa kakayahan ko.
kahit hindi ako bahagi ng mundo nila. Anong ibig mong sabihin? Ano yan, time travel? Gaya sa mga Chinese movies? Litong tanong ni Zorina. Silly. Siyempre, totoong buhay ang sinasabi ko. Wala namang time travel talaga. Anong ibig sabihin niya? Hindi naman siguro siya gumagawa ng illegal, hindi ba? Tanong ni Zorin sa isip. No, hindi illegal. Anito na tila nabasa ang isip niya. Nakagat niya ang labi. Sorry, hindi naman talaga yun ang tumatakbo sa isip ko. Dahilan niya. I know, pero masasabi ko namang hindi illegal ang ginawa ko noon. I became rogue after my termination. Dahil sa kaalaman ko't aking kakayahan, pinasok ko ang pagiging private contractor. It was a high-paying and high-risk job. Kagaya ng security, extraction at intel? Yeah, ganun na nga. Teka Zorin, paano mo nalaman yan? Naisip ko lang at napapanood sa movies. Ikaw, paano mo rin nalaman ang bago mong trabaho? Movie din, Netflix. Natawa si Eric. Teka, akala ko ba hindi kaya sa Chinese drama ang buhay mo? Tapos ngayon sa Netflix mo pala nakuha ang ganyan? Because sometimes, yung mga napapanood nating movies, inspired talaga sa totoong buhay. Except the time travel, of course. Talaga? Hindi ko naman alam na nangyayari pala talaga yun sa totoong buhay. Ani Zorina. Yeah, when your organization pushed you on the edge, ikaw mismo ang gagawa ng paraan para makatulong sa iba. May bayad man o wala. So, kaya ba marami kang bahay at kaya ba may tunnel ang bahay mo sa Tondo? Kasi ganoon ang trabaho mo dati? Ganun na nga. Nung panahong yon, isang skik ang nailigtas ko. Ang sabi niya, hindi sapat ang bayad niya para matumbasan ang ginawa ko. He wanted to give me more, but I already have millions on my account. Hindi rin naman ako tumatanggap ng sobra-sobra. Kaya ang ginawa niya, ibinigay niya sa akin ng personal number niya. Pag-isipan ko raw ng mabuti bago ko siya tawagan at sabihin ko anong gusto ko. Dahil darating daw ang araw na mapapagod ako sa trabaho. Kwento nito. Tapos, anong ginawa mo? Nagkibit ito ng mga balikat. That was 2 years after my termination. Medyo napaisip din ako sa sinabi niya. Hindi naman sa napapagod ako sa mga mission ko pero naisip ko, panghabang buhay na lang ba ako mag-iisa? So I decided to call him. Sinabi ko sa kanya na may business proposal ako. At nag-invest ba siya? Yes, dahil hindi siya marunong sumira sa usapan. Anong business? Alam ba ni Yaya? No, hindi alam ni Tia Doring. Ang alam niya nagtatrabaho ako bilang security. Anong business nga? Natawa na naman si Eric. Impatient lang. Sabihin mo na kasi. Reklamo pa ni Zorina. Oo na. Ang business na tinutukoy ko ay ang EV Meridian Holdings. It's an energy company that we also partnered in Japan. Meron din kaming logistics at shipping company. Nanlaki yung mga mata ni Zorina. Hindi nga, ikaw ang may-ari niyon? That EV Meridian Holdings na nababasa ko sa mga magazine? Oo, pero hindi lang naman ako may-ari niyon. Kundi pati na rin si Sheikh Zayed Al Hadid. Wow, parang pang-movie na talaga ang kwento mo. Ibig sabihin, binabayaran niyo lang ang CEO niyo? Yes, ganun na nga. Front face lang namin siya. Pero alam ng board na kami ni Sheikh Zayed ang may-ari nun. Kaya once na hindi ko nagustuhan ng performance niya, pwede ko siyang tanggalin anytime. Paano ka napunta sa Aceros? Boss Prim recruited me because of my reputation. Hindi na rin naman ako tumanggi kasi mas maganda naman ang vision at mission ng kumpanya niya. Saka hinahanap-hanap din talaga ng katawan kong aksyon kahit na delikado. Ayokong basta nakaupo lang sa opisina. Napailing-iling si Zorina. Bakit? Hindi ka pa rin makapaniwala? Tanong ni Eric. Oo, sino ba naman mag-aakala na bilyon na pala ang kinikita mo? Kaya kahit hindi ka na magtrabaho, hindi ka na mahihirapan. Ang dami mo ngang sasakyan, may Ducati pa. That's only one of the few. Alam ko, sa yaman mo tiyak na may yate ka rin, chopper, o kaya private plane. Yes, I do. Di ikaw na mayaman. Napahalakhak ang lalaki, at kapag ganoon si Eric, hindi maiwasan ni Zorina ang pagmasdan itong mabuti, hanggang sa hindi niya namamalayang nakangiti na rin siya. She's happy seeing him smiling. Akala nga niya noon ay suplado ito at hindi niya makakasundo. Mali pala siya. Kailangan lang pala nila ng kaunting panahon at tiwala sa isa't isa. At bukod doon, may kung anong sumisilip sa puso niya na hindi niya mapangalanan. It was something she never felt before and afraid to discover. Nang mga sumunod na linggo, natuon ang buong atensyon nila sa pag-aayos ng mga dokumentong magdidiin kay Mr. Regata. Subalit sa bawat sandali,
Hindi nawawala ang pasulpot-sulpot ng kakaibang damdamin sa puso ni Zorina, lalo na at napakamaalaga ni Eric. Gentleman at maalalahanin din ito. Pero pilit niyang pinipigilan ng sarili dahil alam niyang madalas yung nangyayari sa mga taong nagluluksa, na naghahanap ng atensyon sa iba, na madalas din ay pinagkakamalang pagmamahal. Malayo tayo ron. This is not love. Siguro humahangalan talaga ako sa kanya dahil sa pagprotekta niya sa akin. Ani Zorina nang sulyapan ang lalaking nasa harap ng manibela. Nagpasama siya ritong sumaglit sa Nueva Ecija habang pinaghahanap ng mga pulis si Mr. Rigata. Naibaba na kasi ang warrant of arrest dito, ganoon din sa iba pang opisyales ng kapulisan at sandatahang lakas. Ang sabi ni Eric, naglilinis na raw ngayon ng gobyerno dahil sa mga natuklasan ng aseros. You're starting again. Mahinang sabi ni Eric, nakangisi, at kahit hindi niya kita ang mga mata nito, alam niyang nangingislap yun. Hindi mabilis na sagot ni Zorina sabay iwas ng tingin. Talaga ba? Oo nga. Bakit pakiramdam ko mabubutas na ang mukha ko sa kakatitig mo? Hindi nga sabi Kulit, magmaneho ka na nga lang at baka kumapano pa tayo. Natawa ito at hindi naman na sumagot pa, kaya muling napuno ng katahimikan ang loob ng pick-up nito. Hindi nakatiis si Zorina. Palihim niya itong sinilip para lamang manlaki ang mga mata. Gotcha! Namumulang tumingin siya sa unahan. Sabi ko na, pinagmamasdan mo ko. Bakit ba hindi mo nalang sabihin ang iniisip mo, Zorin? Wala akong iniisip. Tugon niya. Wala? O baka naman nagagwapuhan ka na sa akin? Hoy, Mr. Villamor, hindi Sus, sa maikling panahong nagkasama tayo, kilala na kita. At kapag namumula ka, ibig sabihin totoo ang sinasabi ko. At ganoon ka ngayon. Mariing nagdikit ang mga labi ni Zorina bago ito nilingon. Bakit ba ang dami mong napapansin Pati ba naman mukha ko, Mr. Villamor? Bakit? Ayaw mo ba nun? Ayaw mo bang may pumupuri sa'yo? Puri? Aha, baka ikaw tong nagagandahan sa akin, Eric. Yun na nga. Ano ba ang ibig sabihin ng papuri? Hindi ba nagagandahan? Natameme si Zorina. Ilang sandali siyang nakatitig sa lalaki bago nagsalita. Nagagandahan ka sa akin? Oo naman. Wala namang pangit sa'yo. Maliban sa pagiging isip bata minsan. Kagyat na nanangkit ang mga mata niya. Akala ko seryoso, hindi pa rin pala. Sino ngayon ang isip bata? Ngungutong-ngutong wika niya. Seryoso nga ako. At alam mo namang minsan may pagka-childish ka talaga. Inirapan lang niya ito sabay halokip-kip dahil ang puso niya hayon at welgang-welga sa narinig. Narito na po tayo, Miss Del Fuego. Anunsyo ni Eric. Napatingin si Zorina sa harapan nila. Hindi na niya namalayang nakahinto na pala sila sa tapat ng mausoleo ng kanilang pamilya. Kagyat na nanubig ang gilid ng kanyang mga mata. Narinig niya ang paghinga ni Eric ng malalim. Pagkatapos, walang imikitong bumaba at pinagbuksan siya ng pinto. Salamat. Mahinang usal niya bago tinungo ang puntod ng kanyang ama. Mabuti na lang talaga at naibili ng maayos ng kanyang yaya sa mga tauhan nila ang pagpapalibing sa kanyang ama. Nag-iwan din naman siya ng malaking halaga noon bago umalis. Dada, galgal ang tinig ng wika ni Zorina. Yumuko siya at hinaplos ang lapida nito. I missed you so much. Tuluyan na siyang naiyak. I'm so sorry kung hindi na kita naihatid dito. I'm so sorry kung hindi ko man lang nasilip ang mukha mo sa huling pagkakataon. But know that you will forever be in my heart. Anya sa pagitan ng pag-iyak. Siguro may ilang minuto pa niyang kausap ang ama nang maramdaman niya ang paglapit ni Eric. Hi sir, I'm Eric Villamor. Don't worry, I'll protect Zorina no matter what it costs. Napalingon siya rito. Ngumiti naman ito sa kanya. Thank you. Mahinang usal ni Zorina. Well, hindi na natapos ni Eric ang sasabihin dahil bigla na lamang umulan ng bala sa kinaroroonan nila. Agad niyang dinamba ang tumitiling si Zorina. Get down! Get down! Don't look around, okay? Utos niya rito na sunod-sunod namang tumango. Kinuha ni Eric ang baril na nasa tagiliran niya. Palagi niya yung bitbit dahil ayaw niyang isapalaran ang mga buhay nila ni Zorina. Sumilip siya sa labas ng mausoleo. Nakita niya ang isa ring pick-up sa hindi kalayuan. Pagkatapos, may lumabas doong tao na may dalang megaphone. Miss Del Fuego, alam ko nariyan ka tang traitor kong investigador. Para madali ang usapan, lumabas ka dyan at ipinapangako kong walang masasaktan.
Ani Regata. Mukhang inabangan talaga nito ang pagdating nila roon. Regata, walang lalabas dahil wala ka namang isang salita. Sigaw ni Eric na inilagay agad ang daladalang earpiece sa tenga at ini-on. Nagpadala rin siya ng stress signal through text sa kanyang mga kasamahan habang patuloy siyang nakikipagsigawan kay Regata. Oh, nagsalita ang may isang salita, Mr. Villamor. Kagaya ka rin ng iyong ama. Utu-utu ka rin. At malakas na humalakhak ang lalaki. Brad, may problema ba? Tanong ni Tom sa kabilang linya. Yes, Brad. Andito sa sementeryo si Regata. Ganun ba? Magpapadala ako ng mga tao natin dyan at mga pulis ngayon din. Sige, salamat. Ano? Hindi ka na nakapagsalita dahil totoo, di ba, Villamor? Ani Mr. Regata. Hindi ako nagsalita dahil ayaw akong patulan ng kagaya mong kulang-kulang sa pag-iisip. Ouch! Ang sakit mo namang magsalita. Hindi mo ba alam na kagaya mo rin ako dati? You know that I was once in the force, pero napilitan ako mag-resign dahil sa bulok nilang sistema. Nagulat si Eric sa revelasyong yun ng matanda. Nasa misyon kami noon nang iwanan ako ng mga kasamahan ko, Villamor. It was an ambush job, pero dahil matalino ako, hindi ako napatay ng mga armed trafficker na yon. Nakalaunan ay naging mga tauhan ko na rin. Pero hindi ako ang tipo ng taong basta na lang nakakalimot. I killed them all after playing with them. Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit ko pinasok ang gawain to. Dahil ang mismong samahan ang nag-umpisa nito. They turned me to become like this. Dagdag pa ni Mr. Regata. At yan namang tatay mo, Miss Del Fuego. Pagpapatuloy pa rin ito. Napaka-maprinsipyo niya. Ayun, ikinamatay niya ang ganong ugali. Biruin mo, pipirma na lang ng deed of sale binawi pa. Para sa anong dahilan? Dahil sa parting yun ng lupain nyo. Doon ko balak magtayo ng warehouse. Tamang-tama sana sa gusto ko na liblib at malayo sa kabayanan. Malayang makakagalaw ang mga tao ko. Pero yun na nga, hindi natuloy kaya buhay ng iyong amang ipinalit ko. Wala rin kasi siyang isang salita. Pag-amin nito, naiyak si Zorina sa kanyang tabi. Hayop ka, Mr. Regata! Hayop ka! Sigaw ng babae na tinugon naman ng 2 putok ng baril. Ha! Hayop na kung hayop. Pero hindi ako mag-isang lulubog sa impyerno dahil isasama ko kayong 2. At muli nitong pinaulanan ng bala ang kinaroroonan nila. Panay ang tili ni Zorina habang sinasanggahan naman ng katawan ni Eric ang babae. Shhh! Malakas na mura ni Eric nang madaplisan ng bala ang balikat niya. Agad siyang kumanti ng putok hanggang sa marinig nila ang papalapit na ugong ng patrol car. Lintik! Dinig nila ang ani Regata. Huwag mo nang subukan tumakbo pa dahil sa mga sandaling to, napapaligiran na ang buong sementeryo, Regata. Ani Eric. Tom, narito na ba ang sniper natin? Oo, nariyan ang special nating sniper. Sagot ng kasamahan niya. Sino? Basta. Hinding-hindi niyo ako mahuhuli ng buhay. Sigaw ni Regata. Muling nagpaulan ng bala. Ang dala nito ay isang machine gun na fully loaded kaya medyo hirap itong i-infiltrate yun. Hay, lintik! Daing nito nang biglang tumahimik. Pagsilip ni Eric, nakahandusay na sa lupa ang matanda. May tama na sa magkabilang tuhod. Palapit na rin dito ang mga pulisya. Iginala ni Eric ang mga mata sa paligid. At nang mamataan niya ang sniper, napailing na lang siya. Hindi mo naman sinabing si Boss Prim pala ang sniper. Anya kay Tom. Surprise! Natawa na lang siya sa sinabi ng kaibigan. Siya lang kasi ang available at sakto na narito siya sa area. Kaya nag-volunteer na. Boss natin siya kaya mahirap pigilan, Brad. Eric, tapos na ba? Wala na ba siya? Ba't biglang tumahimik? Takot na tanong ni Zorina. Tiningnan niya ito at hinaplos ang nangangatal na pisngi. Tapos na. Nahuli na siya, Zorin. Safe ka na. Hindi! Pakawalan niyo ako! Hindi niyo ako basta-basta may kukulong. Hindi! Sigaw ni Regata. See? Nakangiting wika niya at sabay silang tumingin sa kinaroroonan ng matanda at ng mga tauhan nito na puros nakaposas. Napaluha si Zorin sabay yakap ng mahigpit sa leeg niya. Hindi naman nag-atubili si Eric. Mas hinigpitan pa niya ang pagkakayakap dito. May isa rin siyang bagay na narealize ng mga sandaling yon. At yun ay ang kakaibang damdaming pinukaw ni Zorin sa kanya. Kaya lang, alam niyang hindi pa yun ang tamang panahon. Pero handa naman siyang maghintay rito. Lumipas sa mga araw at mabilis na umusad ang kaso laban kay Mr. Regata.
Sa tulong ng NBI at mga dokumentong isinumiti ng Aceros, sunod-sunod na bumagsak ang mga pangalan ng mga opisyales sa loob ng sistemang matagal ng bulok. Formal nang sinampahan ng kaso ang mga ito, kasama ang iba pang kasabwat ni Mr. Regata sa iligal na operasyon. Hindi naging madali ang proseso. Maraming testimonya, cross-examination, at pagbusisi sa mga lumang operasyon na pilit na ikinubli ng ilang opisyal. Ngunit sa bawat pagdinig, unti-unting lumilitaw ang katotohanan. At sa lahat ng nangyayaring yon, tahimik lang si Zorina. Panatag naman ang loob niya dahil nasa tabi niya si Eric. Palagi niya itong kasama, ang isang taong hindi niya inaasahang magbibigay sa kanya ng kabanatagan. At sa gitna ng lahat ng yon, mas lalo niyang nakilala ang lalaki. Hindi lang bilang si Eric Villamor na sanay sa digmaan at panganib, kundi bilang isang taong marunong magpahalaga sa salita. Good morning, Z. Ay, kabayo ka! Iisang linya ang mga kilay na tiningnan niya si Eric na bigla na lamang sumulpot sa harapan niya habang nasa garden siya at nagtatanim. Eric naman, alam mo namang magugulatin ako. Ngumiti ito. Sorry, ito peace offering. Inilabas nito ang mga nakapasong daisy, roses at santan. Flowers for the beautiful lady like you. Kagyat na sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Zorina. Nag-abala ka pa? Alam ko namang yan ang hilig mo. Oo na. Salamat. Welcome. Saan ko ito ilalagay? Dito na lang sa tabi ko. Bakit nga pala ang aga mo, Eric? Teka, galing ka ba ng Maynila? Yup. Ha? Aba, Mr. Villamor, baka naman mamaya magkasakit ka na sa pagpapauli-uli mo. Sita ni Zorina sa lalaki. Uy, concern. Tudyo nito. Siyempre, magkaibigan kaya tayo. Ha? Nagusot ang mukha nito. Bakit? May nasabi ba akong masama? Maang-maangan ni Zorina. Nahahalata na niya ang pagiging consistent ni Eric sa pagbibigay sa kanya ng kung ano-ano. Dahilan para mas kiligin siya ng husto. Bakit naman kaibigan lang, Zorin? Ano ba? Manliligaw mo. Ha? Napabuntong hininga si Eric. Ganun ba talaga kasablay ang pagpaparamdam ko sa'yo ng nilalaman ng puso ko? Hindi ko rin alam. Pero, hindi nga. Nanliligaw ka ba? Nung isang buwan pa po. Kakamot-kamot sa ulong wika nito. Kinigat ni Zorina ang pang-ibabang labi para pigilan ng matawa. Talaga? Oo nga. Pasensya ka na, medyo old school ako manligaw. Ang tagal ko na kasing hindi ito ginagawa. Okay lang yun, Eric. Yan ba dahilan kung bakit ka narito? Parang ganun na nga. Nag-chopper na ako para mas mabilis magpabalik-balik. Wow ha, ang sosyal. Ngayon lang ako nakarinig ng lalaking nanliligaw gamit ang kanyang chopper. Well, mas madadalas pa yon dahil araw-arawin ko talagang pagpunta rito. Para naman maisip mong panliligaw na talagang ginagawa ko. Napailing na lang si Zorina. Oo na, galingan mo. Oo naman, ako pa. Kita mo sa isang buwan, sasagutin mo na ako. Tapos after 5 months, ikakasal na tayo. Nangingislap ang mga matang tugon nito. Kasal? Oo, dahil ikaw lang ang dahilan ng madalas kong pagngiti at ang nag-iisang babaeng nakapasok sa puso ko. Ikaw lang, Zorin. Wala nang iba. Isang matamis na ngiti lang ang iginawad ni Zorina sa lalaki. Alam niyang hindi ito nagbibiro, pero kinakabahan siya at excited na rin. Hindi man niya direktang maamin, ngunit sigurado siyang may puwang na rin si Eric sa puso niya. Dumaan pa ang ilang linggo at tuluyang nagkaroon ng katahimikan ng paligid. Naitakda na rin ang mga pagdinig. Nakakulong na ang mga dapat managot at halos balik na rin sa normal ang buhay ni Zorina. Siya na ngayon ang namamahala sa mga negosyong naiwan ng ama. Si Yaya Doring naman ay kasama pa rin niya sa mansyon. Ayos na ang lahat maliban na lang sa isang bagay. At iyon ay ang paraan ng pagtibok ng puso niya. Zorina? Napatingin siya kay Eric na kasabay niyang naglalakad sa gilid ng pilapil. Sumama ito sa pag-i-spray ng palayan at medyo hinapon na sila. Ano yon? Can I ask something? Tumigil ito kaya tumigil din siya. Sige, ano yon? Ani Zorina na pilit itinatago ang kabang nadarama. May iba ka ba bang pangarap sa buhay, Zorin? Napangiti siya. Oo naman. Ano? Simple lang. Ang mamuhay ng tahimik dito sa hasyenda. Yun lang? Anitong halata ang disappointment sa muka. Aha? Bakit? May na-expect ka pa bang iba? Wala naman. At muli itong nagpatuloy sa paglalakad. Laglag ang mga balikat.
Mas lalong lumapad ang pagkakangiti ni Zorina. Sumunod siya rito. Pero kulang pa ang sagot ko. May isa pa pala akong pangarap. At yun ay ang bumuo ng pamilya kasama ka, Eric. Anyang walang nigoy. Napahinto ang binata sa paglalakad at mabilis na pumaling sa kanya. Anong sinabi mo, Zorin? Ang sabi ko, pangarap ko ring bumuo ng pamilya kasama ka. Hindi nga. Joke ba yan? Kung joke to, di sana tumatawa na ako. Hindi naman, di ba? Pero, Hindi ko lang agad naintindihan ang nararamdaman ko sa simula, Eric. Pero alam ko na to ngayon. At ang sabi ng puso't isip ko, bakit pa raw kita hahayaang mawala? Jackpot na nga raw ako sa'yo. At saka, nauunawaan ko nang hindi to dahil sa grief o ano paman. Kusang sumibol ang pagmamahal sa dibdib ko para sa'yo, Eric. Sa narinig ay malapad itong umiti at inilang hakbang ang pagitan nila. Pagkatapos, walang sabi-sabing inangkin nito ang mga labi niya, na mabilis naman niyang tinugon. Pareho silang nakangiti ni Eric nang maghiwalay ang mga labi nila. You may not be the one who kissed me first, but I know you'll be the last. Ani Zorina at masuyong hinaplos ang pisngi ng binata. I will be kissing you forever, sweetheart. I love you, Zorina. I love you too. Niyakap siya ni Eric at hinalikan sa noo. I'll promise to give you a peaceful life, just like my other Brad Marco. Pipiliin ko na lamang din ang office duty. But I won't resign. Yun ay kung okay lang naman sa'yo. Oo naman, ang importante hindi ka nasasabak sa kung ano-anong mapapanganib na misyon. Hindi na, kasi nariyan ka na. And I can't wait to tell this good news to Lolo and Lola. Siguradong matutuwa ang mga yun. Anito, matagal nang nakilala ni Zorina ang lolo't lola nito dahil madalas ay pumupunta sila roon ni Eric. Giliw na giliw ang dalawang matanda sa kanya, kaya nga hindi na raw makahintay ang mga ito na sagutin niya ang lalaki. Yeah, at iyak ding iiyak si Yaya sa tuwa. I bet on it. Sorpresahin natin siya pag-uwi. Game! At sabay silang natawa. Pagkatapos, ito naman ang masuyong humaplos sa pisngi niya. No one will ever hurt you again, Zorina. No one. I promise you that. At muli nitong inangkin ang mga labi niya. Pagkatapos niyon, bumalik na sila sa mansyon at agad na ipinaalam ang kanilang relasyon sa yaya niya, na naiyak nga sa tuwa. Sa lahat ng nangyari, walang ibang dasal noon si Zorina, kundi ang bumalik sa dati ang buhay niya at ang mabigyan ng hustisya ang kanyang ama. Tanging yun lang. Subalit hindi naman niya akalaing darating sa buhay niya si Eric, ang lalaking muling bumuhay sa malungkot niyang puso, at ang lalaking natitiyak niyang hindi lamang siya poprotektahan, kundi mamahalin din siya, iingatan at pasasayahin habang buhay. Pagkalipas nga ng 5 buwan mula nang sagutin niya si Eric, ikinasal sila sa simbahan ng San Jose City, Nueva Ecija. At hindi rin lumipas ang 2 taon ay isang kambal na supling ang dumating sa kanila. At sa wakas, natupad din ang hiling na katahimikan ni Zorina. Hindi dahil nawala ang malalaking unos, kundi dahil natagpuan niya ang tahanan sa piling ng lalaking pinili niyang mahalin habang buhay. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.